Mr. Silent Channel. Kabanata 1081 hanggang 1090. Sa isang pagsabog ng sigaw, ang gininto ang pakpak ng dragon sa kanyang likuran ay humampas ng malakas, si Tangulan ay sumugod muli sa hangin, sa pagkakataong ito, ginamit niya ang gintong dragon para lumipad, naging isang higanteng dragon, at pumailan lang sa hangin. Ang marahas na pagbabago-bago ng sigla at dugo ng Golden Dragon King ay sinamahan ng buong paglabas ng core ng dragon, ganap na namumulaklak, at ang malaking gintong dragon figure ay agad na naging apoy na 10-10 metro ang haba. Sa mata ng mga ordinaryong manunood, sa pagkakataong ito ay tila inilabas na niya ang tunay na katawan ng Wan. Sa 8 spirit ring sa katawan ni Aerong, ang 3 spirit ring na nakaayos sa una, pangalawa, at pangatlong singsing ay sabay-sabay, ang kanyang katawan ay muling lumundag, at ang mga gintong rune sa kanyang katawan ay tila nabuhay. Isang napakalaking multo ang lumiwanag sa kanyang likuran, tulad ng isang pinalaki na bersyon niya, kasing taas ng 100 metro ang layo, isang hindi maipaliwanag na presyon ang pumipigil sa gintong dragon na parang bundok. Biglang umangat ang kanang kamay niya, at lumitaw ang kakaibang eksena. Ang kanyang kamao ay biglang tumaas, at sa isang iglap ay naging 3 metro ang diametro nito, tulad ng isang higanteng martilyo, na humahampas sa gininto ang ulo ng dragon ni Tangulan. Sikreto ng Ontolohiya. Pagkatapos magsanay ng innate secret technique ng Ontology Sect, bawat bahagi ng katawan ni Aerong ay ang kanyang sandata, na parang isang banal na sandata. Ito ang pinakamalakas na kakayahan ng Ontology Sect. Boom! Ang gintong dragon ay umungal, at ang buong katawan ni Aerong ay nanginag. Si Tangulan ay nabasag muli sa lupa, at sa pagkakataong ito, nang tumuntong siya sa lupa, binasag niya ang lupa sa isang malaking butas. Okay. Sumigaw din si Tangulan, at nagbaril din siya ng dugo. Sa likod ng gininto ang mga pakpak ng dragon ay pumutok muli, at ang soul core at dragon core sa katawan ay marahas na nag-iba-iba ng sabay-sabay, at isang asul na gintong halo ang kumalat. Alam na alam niya na umaasa lamang sa kanyang lakas at sa bloodline ng Golden Dragon King, ganap na siyang napigilan ng Aeroheng's Ontology Sect na likas na lihim na pamamaraan. Kung hindi umaasa sa pamamaraan ng pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, wala siyang pagkakataon. Bukod dito, nakikita rin niyang may mga reserbasyon pa ang senior na ito. Sa tuloy-tuloy na pagsabog na kinaharap niya ng kaharap niya ang Emerald King, maaari pa sana siyang magpatuloy sa paglunsad ng opens iba nang siya ang may kapangyarihan, ngunit wala siya nito. Ang ilang mga nasasakupan ay maawin. Ngunit ang inaasahan ni Tangulan na harapin ay hindi isang maawang masiglang hari. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw, at ang gintong sibat ng dragon ay muling lumitaw sa mga kamay ni Tangulan, at ang kanyang mga mata ay naging ginto din. Sa isang dagandong sa langit, isang malaking gintong ulo ng dragon ang lumabas mula sa malalim na hukay, at isang layer ng asul gintong kinang ang lumitaw sa loob ng gintong ulo ng dragon na sinamahan ng asul na pilak na damo. Ang orihinal na pinigilan na hininga ay tumaas kaagad, na lumikha ng isang ganting atake mula sa ibaba hanggang sa itaas. Siya kahit na lumipat pabalik sa momentum, kahit na mas masahol pa. Iyon ang unang pagkakataon para kay Tangulan na gumamit ng Golden Dragon na dagandong upang mapabuti ang kanyang aura. Sa susunod na sandali, isang malaking gintong dragon na may asul na gintong halo ang bumangon sa kalangitan. Ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, ang asul na emperador na dragon ay umakyat sa langit. Tumawa si Aerong, at biglang lumiit ang kanyang katawan. Tila ang buong tao ay gawa sa ginto, na naging 3 metro lamang ang taas. Biglang bumagsak ang katawan, direktang nakaharap kay Tangulan. Ang lihim na paraan ng ontolohiya, ang pangalawang paggising. Boom, 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 isang sunod-sunod na dagandong ang umalangaw sa hangin. Ang buong table ng laro ay nag-oscillate ng marahas, at ang mga bilog ng matinding halo ay sumabog sa banggaan. Napatulala ang mga manunood. Ito ba ay talagang isang labanan sa pagitan ng dalawang karakter na Armor Masters? Kahit na isang titled Daoluo level powerhouse, hindi ito maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya, di ba? Ang mga ilaw at anino ay kumikislap, at si Tangulan at Aerong ay naghiwalay sa magkabilang gilid kasabay ng pag-indayog ng halo ng proteksyon na kalasag, ngunit nang sila ay muling lumitaw, ang kanilang mga katawan ay natatakpan na ng dalawang karakter na sandata sa labanan. Ang sandata ng labanan ni Aerong ay pula ng dugo na may napakagandang gintong pattern. Ang hugis ay parang pinalaki na bersyon ng isang piraso ng kanyang katawan. Ang face guard sa helmet ay parang halimaw na nakataas ang mga pangil. Si Tangulan ay natural na isang dragon at moon battle armor na nagbabantay sa buong katawan. Ang kaibahan ay pagkatapos ng paghihiwalay sa pagkakataong ito, si Tangulan ay hindi nabasag pabalik sa lupa. Parehong nasa ere ang magkabilang gilid, nakatingin sa isa't isa. Ang mga pakpak na dala ng battle armor ni Aerong ay mas malaki kaysa sa mga pakpak ng dragon ni Tangulan. Umaasa sa kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, sa wakas ay binawi ni Tangulan ang ilan sa mga kawalan, at si Aerong ay lihim ding nagulat.
Ang pagbabago-bago ng espiritu ng kapangyarihan ng junior na ito ay halatang mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, tinamaan lang niya ito ng todo. Lampas na sa limitasyon na kaya niyang abutin. Paano mo nagawa yun? Nilinang niya ang innate secret technique ng ontology sect mula pa noong bata pa siya, at natural na hindi siya kasing linaw ni Tang Wulan, na ipinanganak sa Shrek Academy, sa pag-unawa at pag-unawa sa iba't ibang espiritu ng iba pang mga spirit master. Ang Golden Dragon Spear ay umangat, at ang isip ni Tang Wulan ay bumaon sa isip ng spear. Ang mga dagandong ng mga dragon ay napukaw kasabay ng kaguluhan ng dugo sa katawan. Ang ibabaw ng Dragon Moon Battle Armor ay kumikislap na may gintong liwanag, at ang ibabaw ng brilyante na katawan ng bawat Dragon Scale ay nagtaas ng mga tagaytay, na puno ng texture. Walang duda na mula sa pananaw ng hitsura, si Tang Wulan ay mas malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Sa oras na ito, pagkatapos ng maikling pagkabigla at catamaran, ang mga manunood sa mga nakatayo ay nagsimulang magsaya tulad ng isang sumisipol ng bundok at isang tsunami. Ang karamihan sa populasyon ay umaawit ng pangalan ng Golden Dragon King, at sa ilang sandali, ang buong larangan ng paglalaro ay napuno ng sigasig. Little Junior Brother, kailangan kong gawin ang lahat, mag-ingat. Hehe na may mahinang tawa, ang boses ni Aerong ay pumasok sa tainga ni Tang Wulan, at nang bahagyang natigilan si Tang Wulan, siya at ang hari ng Emerald ang boses na nagpabago sa larangan ng digmaan sa labanan ay lumitaw. Boom, 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 boom. Tumaas baba ang dibdib ni Aerong, at biglang natakpan ng malakas na tibok ng puso ang mga tagapakinig. Ang dagandong ng dragon sa katawan ni Tang Wulan ay tumugon sa okasyon, at sa parehong oras ay kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang dagandong ng gintong dragon ay pinakawalan halos kaagad. Nakabantay na siya sa kilos ni Aerong, at kasabay nito, alam din niya na kapag tumunog na ang puso ng kapatid, nangangahulugan ito na mas mapapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ito ay sa panahon ng laro, at sa pamamagitan ng pagmamasid mula sa isang malapit na distansya, malinaw na natuklasan ni Tang Wulan na nang lumitaw ang tibok ng puso, ang itim na spirit ring, na ikapitong pwesto sa 8 spirit ring sa katawan ni Aerong, ay bahagyang nag-iba-iba. Lumitaw dito ang isang layer ng fine light golden lines. Totoong katawan. This heartbeat is the performance of his martial soul real body. Agad na nagising si Tang Wulan, hindi nakakagulat na naging napakalakas ng kapatid nang lumitaw ang tibok ng puso na ito. Nakakabingi at nakakagigil ang tunog ng tibok ng puso. Ang mas nakakatakot ay maaari itong makapukaw ng pagbabago-bago ng bloodline ng mga tao. Biglang nawala ang hiyawan ng audience sa labas. Walang alinlangan, ito ay dahil ang Star Battle. Net ay gumamit ng mga teknikal na paraan upang ihiwalay ang lahat ng panloob na tunog upang maiwasan ang pagkalat ng tunog at magdulot ng impluwensya. Ang gintong dragon na umuungal at ang mabangis na tibok ng puso ay nagpupuno sa isa't isa, at ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay natatakpan ng malaking gintong ulo ng dragon. Kasabay nito, sa likod ng malaking gintong ulo ng dragon, isang malaking lavender tulip ang tahimik na namumulaklak. Lemunin ng lupa. Ang lahat ng mga molekula ng enerhiya sa hangin ay baliw na nagtipon patungo kay Tang Wulan. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na itago ang kalahati nito. Sa ilalim ng epekto ng swallow ang heaven and earth, ang kanyang sariling soul power cultivation ay tumaas din, at kasabay nito, isang asul na gintong halo ang mabilis na lumitaw sa paligid ng malaking ulo ng dragon na ginawa ng Golden Dragon Eitangal. Ang asul gintong halo na ito ay kumalat, at ang Golden Dragon na dagandong ay biglang nagdagdag ng isang layer ng soul texture, upang ang pagbabago-bago ng chi at dugo sa katawan ni Tang Wulan ay hindi maapektuhan ni Aerong. Nilinang din niya ang ontological secret method, at kasabay nito ay nagkaroon ng makapangyarihang Golden Dragon King bloodline, na pinaliit ang epekto ng malakas na tibok ng puso ni Aerong sa kanya. Ang figure ni Rong ay kumislap, at ang kanyang kanang kamay ay biglang lumabas. Sa sandaling ito, hindi na lumawak ang kanyang katawan, ngunit ang buong tao ay naglabas ng kakaibang aura, tulad ng isang napaka-compressed na super fixed mounted soul guide. Yung feeling na parang cannonball. Sa simula, halos matamaan si Tang Wulan ng level 9 fixed mounted soul guided shell, at si Guyu ang nagligtas sa kanya. At ang pakiramdam kapag ito ay pinasabog ng isang shell ay halos kapareho ng ngayon. Sa dagandong ng Blue Emperor Golden Dragon, ang Golden Dragon Spear ay tumalsik, at ito pa rin ang Blue Emperor Dragon na umaakyat sa langit, ngunit kung ikukumpara sa dati, nagkaroon ng pagtaas sa paglamon sa langit at lupa, at ang Blue Emperor Dragon na umakyat sa langit ay halatang mas malakas. Ang sibat ay pumutok, at ang nakasisilaw na puting gintong sibat na liwanag ay parang mga pangil ng dragon, at ang katawan ng asul na gintong dragon ay malapit ng lemunin si Aerong sa isang iglap. Sa sandaling ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Aerong, at may ningning na umaagos palabas sa gilid ng kanyang mga mata. Boom! Sa tunog ng malakas na tibok ng puso, biglang ibinuka ni Aerong ang kanyang bibig at nagpakawala ng dagandong patungo sa Golden Dragon Ascension ni Tang Wulan. Umuungol. Sa gitna ng napakalaking dagandong na tunog, ang malakas na shockwave ay hindi inaasahang nabawasan ang pagbabago-bago ng enerhiya ng Golden Dragon's Ascension mismo ng isang katlo.
Pagkatapos ay napanood niya na biglang umikot si Haring Dali, at direktang hinampas ang asul na Emperor Dragon gamit ang kanyang katawan. Boom! Natamba si Tang Wulan sa himpapawid, at maging ang Dragon at Moon Battle Armor sa buong katawan niya ay gumawa ng maingay at maasim na pogipit na tunog matapos ang asul na Emperor Dragon ay umakyat sa langit at mawala. Kung ang dating Aerung ay parang bulkan, ngayon ay parang araw na bumabagsak mula sa langit. Ang nagliliyab na alon ng dugo ay nag-iba-iba, at maging ang nasusunog na si Tang Wulan ay parang nasusunog na 5. Tila lahat ng chi at dugo sa kanyang katawan ay sumangga ng chi at dugo ng kalaban. Halatang naging marahas ang paghampas ng kanyang Dragon Core. Kapag talagang nakaharap mo ito, malalaman mo kung gaano katikot si Aerung sa pinakamalakas na estado, ang hari ng Emerald, ay hindi matatalo ng hindi makatarungan. No wonder hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Napaka-tyrannical pala ng kapatid. Ang pag-iisip na ito ay lumabas sa isipan ni Tang Wulan, at sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ng isa pang pagkakataon ni Aerung na huminga. Lumiwanag ang kanyang figure, at nasa harapan niya ito. Gumamit siya ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay at buong tapang na pumutok. Direktang tumama sa dibdib ni Tang Wulan. Ang ganap na bilis at ang ganap na kapangyarihan, nang walang anumang kasanayan, ay purong pagsugpo. Sa kritikal na sandali, hindi nagatubili si Tang Wulan, at agad na ginaisang ang kanyang marahas na kaharian ng Golden Dragon. Ang isang layer ng gintong halo ay kumalat mula sa katawan, kasabay nito, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nawala, at ang kanyang kanang kamay ay matapang na kumalas. Lumitaw sa himpapawid ang malaking asul na kuko ng emperador na kinunan ng larawan. Sa gitna ng marahas na dagandong, ang malakas na pag-atake ng Blue Emperor Destroyer Claws ay pinagsama sa tatlong kasanayan ng Blue Silver Grass, Golden Dragon Deer Claws, at Golden Dragon Destroyer Claws, at hindi pa rin ito napigilan ang pagdami ng Devouring Heaven at Earth. Live itong suntok ni Aerung. Mabangis ang kanyang kamao na parang walang nabasag. Pagkatapos ng lahat, nagpakita pa rin siya sa harap ng dibdib ni Tang Wulan. Magagamit lamang ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear para tumakbo sa kanyang harapan bago siya matamaan ng kanyang mga kamao. Ang buo niyang katawan ay biglang lumipad ng pabaligtad na parang kanyan, at bumangga sa pananggalang na takip sa dikalayuan. Ngunit sa katawan ni Aerung, kaunti na lang ang bakas sa ibabaw ng battle armor na nahuli ng Blue Emperor's Destroyed Claws. Tumalikod si Tang Wulan, at muling tumakbo si Aerung, mabangis na lumitaw sa harap niya na may isa pang suntok. Kinuha ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kaliwang kamay, at ang kanyang katawan ay mabilis na kumikislap ng paalang. Sa bilis, hindi siya mas mababa kay Aerung sa pamamagitan ng pag-asa sa mga pakpak ng dragon ng kanyang ginintoang dragon na katawan. Ang asul na emperador na dragon ay iwinagayway ang kanyang buntot at itinapon ito sa isang sipa, at ang mga chants ng dragon ay lumipad palayo kasama ang buntot ng dragon. Si Aerung ay hindi nakaiwas, at ang kanyang kamao ay naging isang bagsak. Bang! Sinipa ni Tang Wulan ang kanang paa ni Aerung, ngunit parang sumipa siya sa bundok. Ngumuso si Aerung, at tumama ang kanyang kamao sa kaliwang braso ni Tang Wulan. Nakatataas. Kotsa! Bumagsak ang katawan ni Tang Wulan mula sa langit sa malutong na tunog ng pagbitak ng buto. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, muling lumitaw si Aerung sa tabi niya, na may aura na parang bahaghari, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay muling sumabog, sabay na bumagsak ang magkabilang kamao, at hamampas sa katawan ni Tang Wulan. Kung tamaan ang mga kamaong ito, malas si Tang Wulan. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa ilalim ni Tang Wulan, ay nalalayan siya sa lupa, laban sa katawan ni Tang Wulan, na naging dahilan upang mabilis siyang tumalbog sa gilid, at hinayaan siyang umiwas dito kapag halos imposible na. Ang suntok ni Aerung. Kasabay nito, isang malaking figure ang bumagsak mula sa langit at direktang hamampas kay Aerung, idiniin siya sa lupa. Soul Golden Language, Soul Tyrannosaurus Rex. Sabay na bumaril ang dalawang kaluluwa nang hindi sila makabitaw. Ang katawan ni Tang Wulan ay gamulong at nagpatatag sa dikalayuan, ang mga pakpak ng dragon ay kumalat sa kanyang likod, at ang Dragon Moon Battle Armor sa kanyang kaliwang braso ay nasira. Nabaluktot ang braso sa kakaibang anggulo at tuluyang nabali. May isip kung gaano kalupit ang suntok ni Aerung. Bago makahinga si Tang Wulan, ang Tyrannosaurus, na mahigit 70 metro ang taas, ay bumangon mula sa lupa, at pagkatapos ay lumipad sa gilid na may swish. Tila lumipad palabas ang napakalaking katawan, na may taas na 70 metro, na talagang nakakatawa. Ngunit sa sandaling ito, walang sino man ang maaaring tumawa. Anong nakakatakot na kapangyarihan ito, kahit na ang Tyrannosaurus ay maaaring lumipad palayo. Ang gininto ang pulang liwanag ay parang araw na sumisikat mula sa lupa, na muling tumama kay Tang Wulan. Muling umalangaw sa audience ang marahas na tibok ng puso. Ikinapak ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak sa hangin para bumilis sa gulat. Gayunpaman, naapektuhan ng pinsala ng kanyang kaliwang braso, ang kanyang figure ay halatang medyo hindi matatag. Halos hindi niya namamalayan na sinaksak ang gintong dragon na sibat gamit ang kanyang kanang kamay na backhand, ngunit sa sandaling ito,
walang sibat na ilaw sa gintong sibat ng dragon, tanging ang katawan lamang ang nakatusok, kahit anong tingin mo dito, imposibleng pigilan ang suntok ni Aerong. Hinawakan ito ni Aerong gamit ang kanyang kaliwang kamay, at direktang hinawakan ang dulo ng Golden Dragon Spear, habang ang kanyang kanang kamay ay sumabog sa likod ni Tang Wulan. Tapos na, tapos na. Maraming tao sa audience ang hindi namamalayan, at binomba ng kamaong ito si Tang Wulan gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ni Aerong. Natatakot ako na ang katawan ni Tang Wulan ay direktang madudurog ng bombardment. Ang hari ng kapangyarihan ay talagang napakalakas, at ang lakas na ipinakita niya sa larong ito ay higit pa sa pagharap sa hari ng Emerald. Sa oras na iyon, nabigo ang Emerald King na magsimula ng isang pagtutol, at kahit na ang Golden Dragon King ay lumaban sa oras na ito, sa harap ng nakatatakot na kapangyarihang iyon, ang lahat ay tila nasayang. At paano maabot ng kapangyarihan ng tao ang gayong kakilakilabot na antas? Sa harap ng screen ng gabay ng kaluluwa. Ngunit malumanay na tumanggaw si Muya, bumubulong sa sarili, hindi madali para kay Wulan na suportahan ang hakbang na ito. Kahit na may 8-ring spirit daw luo, kakaunti ang mga tao ang makatiis sa likas na lihim na pamamaraan pagkatapos ng 3 paggising. Ang katawan ng araw. Si Rong ay naglunsad ng isang pag-atake sa pangangatawan ng anak ng araw, sapat na upang makayanan ang anumang titulo na daw luo, hindi niya dapat asahan. Makapasok sa title daw luo level sa loob ng 1 taon ang posisyon ng aking Ontology Sect Master ay sa wakas ay isang kahalili. Bahagyang kumunat ang noo ni Mu Chen, anuman ang mangyari, si Tang Wulan ay kanyang disipulo, ang pinakamahusay na disipulo. Nang makitang matatalo na si Wulan, bagamat hindi siya sinaktan, medyo hindi pa rin siya komportable. May iba pang mga bagay na nakasulat sa mga mata ni Zhenhua na may pagdududa. Naguguluhan. Kailan kaya maguguluhan ang batang ito? Palagi siyang kalmado at parang hindi binata. Ang lahat ng mga ekspresyon na ito ay lumitaw sa isang maikling panahon. Sa sumunod na sandali, nahawakan na ni Aerong ang dulo ng Golden Dragon Spear. Ang oras ay tila nagyelo sa sandaling iyon, ang kanang kamao ni Aerong ay biglang huminto, ngunit ang gintong dragon na sibat ni Tang Wulan ay naging gintong pula sa isang iglap. Sa sandaling ito, biglang tumalikod si Tang Wulan, naka-arko ang kanyang likod, at sa kakaibang posture, ginamit niya ang kanyang kaliwang balikat upang salubungin ang kanang kamao ni Aerong. Bang! Ang Dragon Moon Battle Armor sa kaliwang balikat ni Tang Wulan ay nabasag sa isang iglap, at makikita pa na ang kanyang kaliwang balikat ay agad na hinaypan, na sumasabog ng ulap ng dugo. Gayunpaman, sa sandaling ito, makikita ng mga taong nagmamasid ng mabuti na ang kanyang pagkasindek ay tila nawala, at ang bali sa kaliwang balikat ay tila walang kinalaman sa kanya. Ngunit iba ang naramdaman ni Aerong. Ang gintong sibat ng dragon na hawak sa kanyang kaliwang kamay ay tila isang whirlpool, baliw na nilalamon ang lakas ng sigla ng kanyang masiglang son-son, at ang kanyang kanang kamao ay naapektuhan, at ang kanyang lakas sa pag-atake ay hamina. Ngunit sa kanyang palagay, kahit ang panghihina ay sapat na upang malutas ang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos niyang tamaan ng suntok ang balikat ni Tang Wulan, kahit na nabali ang kaliwang balikat ni Tang Wulan, nakaramdam siya ng kawalan ng laman mula sa katawan ni Tang Wulan, na parang walang laman ang buong pagkatao niya. At sa suntok na kanyang pinasabog, ang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan ay nawala, na parabang ito ay direktang nilamon ni Tang Wulan. At sa sandaling ito, ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay sumambulat na may maningning na liwanag. Ang gininto ang pula na lumunok sa kanyang enerhiya at dugo ay biglang lumakas, at ang nakakatakot na pagkabigla ay sumambulat sa sunod-sunod na pagsabog. Natakot si Aerong nang matuklasan na sa sarili niyang lakas, hindi niya mahawakan ang dulo ng sibat. Sa makatuwid, halos sa sandaling nabali ang kaliwang balikat ni Tang Wulan, ang kanyang gintong dragon na sibat ay nasaksak pa rin sa dibdib ni Aerong habang si Aerong ay hinawakan ito ng kanyang kaliwang kamay. Puff! Ang matalim na dulo ng sibat ay diretsyong tumusok sa katawan ni Aerong, at sumigaw si Aerong, ang gininto ang pulang ilaw sa kanyang katawan ay naging sobrang init, at ito ay pumutok, sinusubukang pisilin ang gintong sibat ng dragon. Gayunpaman, ang lakas ng pagsipsip mula sa Golden Dragon Spear ay agad na tumaas, patuloy na ikiling ang kanyang enerhiya, habang bumubuhos sa katawan ni Tang Wulan. Isang gintong figure din ang sumugod mula sa likuran, agad na pumulupot sa kanyang katawan, ibinuka ang kanyang bibig, at kumagat sa likod ng leeg ni Aerong. Gintong wika. Isang Rong at Tang Wulan ay malapit na magkadikit, at mayroon lamang isang gintong sibat ng dragon sa pagitan nila. Sino ang mag-aakala na, sa ganitong disadvantage na sitwasyon, maaaring samantalahin ni Tang Wulan ang pagkakataon na gawing tagumpay ang pagkatalo sa frontline. Tinusok talaga ng Golden Dragon Spear ang katawan ni Aerong. Sumasabog ang Golden Dragon. Naningkit ang mga mata ni Tang Wulan, at binawi ni Aerong ang kanyang kanang kamao. Gusto niyang gumawa ng isa pang suntok, ngunit naapektuhan siya ni Jin Yu. Sa buong lakas niya, si Jin Yu ay napunit sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang nakakatakot na anak ng araw. Pagkatapos ng 2 talata, ngunit sa sandaling ito, ang pagsabog ng gintong dragon ni Tang Wulan ay sumabog na sa sukdulan. Puff! Ang harap na dulo ng Golden Dragon Spear ay biglang bumaon sa dibdib ni Aerong, na tumusok sa kanyang malaking puso.
Ang Golden Dragon Spear ay naging pula sa isang iglap, at ang orihinal na nakakatakot na kapangyarihan ni Aerong ay nagsimulang lumiit ng mabilis na parang bigong bola. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay sumabog mula sa bibig ni Tangwulan, at ang asul na pilak na emperador ay lumabas na galit, na binalot ang katawan ni Aerong, habang ang masiglang dugo sa katawan ni Aerong ay sinamahan ng gintong sibat ng dragon. Ang lumalamon, galit na bumuhos sa katawan ni Tangwulan. Masyadong malaki, ang kapangyarihan ng siglang ito ay napakalaki. Napakalaki kaya hindi na ito makontrol ni Tangwulan, at diretso siyang pumunta sa selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan. Ang core ng dragon sa katawan ni Tangwulan ay buong sakam na hinihigop ang napakalaking enerhiya ng dugo na ito, pumipintig ng marahas, ang kanyang sariling dugo ay tumalsik ng gusto, at ang bawat meridian sa ibabaw ng kanyang balat ay umbok, na nagpapakita ng isang gintong pulang kulay. Ang mga meridian ay nagsimulang sumabog ng maraming ambon ng dugo. Ang ikalabing isang selyo ng Golden Dragon King sa katawan ni Tangwulan ay lumuwag din, nagsimulang lumitaw ang mga bitik, at ang mabangis na Golden Dragon King essence ay nagsimulang maging malasutla na mga hibla ng overflow. Ang mga gintong pakpak ng dragon ay marahas na pumutok sa kanyang likuran, tinutulak ang katawan ni Tangwulan, at kasama ang katawan ni Aerong, nahulog ito mula sa langit at tumama sa lupa ng malakas. Ang pagsabog ng Jinlong ay naglaro din sa sukdulan, sa pagtaas ng asul na pilak na emperador, na sumabog sa isang halo. Little Junior Brother. Biglang sabi ni Aerong, na may kaunting pait sa boses. Ha! Inalis ni Tangwulan ang kanyang isip. Nagsisinungaling ka. Medyo kakaiba ang boses ni Aerong, at parang hindi gaanong masakit. Kasinungalingan. Hindi inaasahan ni Tangwulan na sasabihin ng kanyang nakatatandang kapatid ang ganoong pangungusap. Oo, niloko niya si Aerong. Sa simula ng larong ito, nahulog talaga si Aerong sa bitag ni Tangwulan. Paanong hindi makita ni Tangwulan na hindi siya ang kalaban ni Aerong na may purong masipag na lakas? Ang likas na lihim na pamamaraan ng Ontology Sect ay minsang pinayagan ang linyang ito na tumayo sa tuktok ng Mainland Soul Master World, kung gaano kadaling harapin. Ang isang rung ay masasabing nagkonsentror sa buong sekta ng ontolohiya sa loob ng isang siglo ng akumulasyon bago siya lumabas na ganito. Sa makatuwid, sa simula pa lang, kinakalkula na ni Tangwulan ang nakatatanda na ito. Ang Devil's Island ay hindi natutunan ng walang kabuluhan. Sa katunayan, siya ay nagtatago, itinatago ang kanyang gintong sibat ng dragon. Pagkatapos na pulidohin ng Dragon Blade, ang Golden Dragon Spear ay naging matalas at mas matalas, ang pinakamatulas ay ang Golden Dragon Spear mismo. Ito ang itinatago ni Tangwulan hanggang sa huling sandali, nang manalo na si Aerong, ginamit ni Tangwulan ang kanyang kaliwang braso at kaliwang balikat upang manalo ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Nang tamaan siya sa kaliwang balikat, ang ginamit niya ay ang ika-6 na anyo ng Golden Dragon 9 forms, Do Not Use the Golden Dragon, na nagresolba sa karamihan ng attack power at hiniram ito. Ang pagsabog ng Golden Dragon at ang talas ng Golden Dragon Spear ay sumabog lahat sa sandaling ito. Sa kakayahang lunukan ng artifact, sa wakas ay binigyan niya ang sarili ng pagkakataong manalo sa linyang ito. Kung tutusin, minamaliit pa rin ni Aerong ang talas ng Golden Dragon Spear. Kahit na ang kanyang likas na lihim na pamamaraan ay malupit, sa harap ng talas ng Golden Dragon Spear, pagkatapos ng lahat, hindi niya ito mapigilan. Ang Golden Dragon Spear ni Tangwulan ay walang spear light. Hindi niya ito mabitawan, ngunit sadyang hindi niya ito pinakawalan, dahil ang matalas na ilaw ng sibat ay mas mababa sa pangunahing katawan. Ang pangunahing katawan lamang ang maaaring magpakintab nito. Perpektong gumanap si Fenru, at kasabay nito ay ipinakita ang kahinaan ng kalaban. Sa Devil Island, natutunan ni Tangwulan hindi lamang ang mentalidad, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng paggamit ng lahat ng bagay na magagamit. Bago magsimula ang laro, mayroon siyang tiyak na paghuhusga sa senior na ito. Ang innate secret technique ng Ontology Sect ay napakahirap linangin, at ang cultivation base ng nakatatanda ay talagang mas mataas sa kanya, talagang sigurado siya na sa mga tuntunin ng cultivation base lamang, malamang na hindi siya ang kalaban ng senior. Upang matalo si Aerong, bukod pa sa ganap na paggamit ng sariling lakas, kailangan din niyang maghanap ng angkop na mga pagkakataon. Ang impormasyong nasa isip ni Aerong ay nagpakita na ang nakatatanda na ito ay naglilinang sa sektang ontolohiya mula pa noong bata pa siya, at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kahit na mayroon siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban, maaaring hindi na kailangan ang kanyang pag-unawa sa puso ng tao. Sa makatuwid, mula sa simula ng laro, si Tangwulan ay talagang nagpapanatili ng isang three-pointer, kung hindi, sa mga tuntunin ng bilis, maaari niyang talagang malampasan si Aerong. Dahil dito, sunod-sunod na nahulog si Aerong sa bitag ni Tangwulan. Sa wakas, sinamantala ni Tangwulan ang pagkakataon na gamitin ang talas at paglamon ng Golden Dragon Spear upang makahanap ng magandang panahon para gawing tagumpay ang pagkatalo, at pumatay sa isang suntok. Ngunit medyo malaki ang binayaran ni Tangwulan. Nakakuha siya ng ganoong pagkakataon sa halaga ng pagkabali ng kanyang kaliwang braso. Kung hindi dahil sa kanyang sariling lakas na maging sapat na malakas upang mapanatili ang pinakamataas na lakas ng pag-atake pagkatapos mabali ang kanyang braso, hindi magiging madali ang pagtalo kay Aerong.
Kaya naman, kapag natalo si Aerong sa laro, sasabihin niyang nagsisinungaling siya. Dahil sa panandaliang pagbabalik, tumahimik ang buong playing field. Walang sino man ang maaaring mag-isip na sa ilalim ng gayong kahirapan, ang Golden Dragon King ay may kakayahang gawing tagumpay ang pagkatalo. Ang katahimikang ito ay tumagal ng higit sa 10 segundo, at pagkatapos ay biglang sumabog ang mga tagay na parang blowout. Golden Dragon King! Golden Dragon King! Golden Dragon King! Ang nakakabinging tagay ay tila nabaligtad ang buong plataporma ng kompetisyon. Maraming tao ang orihinal na sumuporta kay Tang Woolen dahil siya ay pinigilan dahil siya ay nasa ilalim ng hangin. Sa sandaling ito, sa wakas ay inilabas ang depresyon. Sa loob ng ilang sandali, pinalibutan ng lahat ng tagay si Tang Woolen. Nakatayo ng tuwid, kahit na nawawala ang isang braso at pati kalahati ng kanyang katawan ay puno ng dugo, buong pagmamalaki niyang itinaas ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay. Sa screen, kitang-kita ang salitang, Huge Champion, at ang multo ng korona sa itaas ng ulo ni Tang Woolen. Siya na ang pinakamalakas na manlalaro sa kompetisyong ito. Star Battle. Net Federation Challenge, Soul Master Battle, ang Ultimate Champion. Pavilion Master, mga guro, mga kaibigan, at lahat ng mga guro at kaklase ng namatay na Shrek Academy, nakita mo na ba ito? Nanalo ako ang kampiyon, hindi ito ang aking tagumpay, ito ang aming tagumpay sa Shrek Academy. Ang gintong sibat ng dragon na nakataas ay kumikinang na may gininto ang liwanag. Sa sandaling ito, ang puso at dugo ni Tang Woolen ay kumukulo ng husto, at ang ilang bagay na pinipigilan sa kanyang puso ay sumabog din na parang isang blowout. Gaano man kahirap ang daan, tiyak na magpapatuloy ako. Sa kalaunan ay muling mabubuhay si Shrek sa pagsisikap namin ng aking mga kaibigan. Nanalo ako, para sa ikaluluwalhati ni Shrek. Sa harap ng screen, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nasa sabik at kung gaano karaming tao ang tahimik. Sa sandaling ito, tanging ang lalaking natatakpan ng gintong liwanag ang bumaha sa kanilang mga mata. Siya ang kampyon, no? 33, Golden Dragon King. Ang Blood One at ang Blood Gods of the Blood God Camp ay nanunood ng laro sa hall ng Blood God Camp. Ibinuka na ng orihinal na Blood 9 ang kanyang bibig sa oras na ito. Bigla niyang natuklasan na ang kanyang tiwala sa sarili ay medyo natakot sa sandaling ito. Hindi ko alam kung kailan, wala na ang kanyang lubos na pagnanais na manalo sa susunod na banggaan kay Tang Woolen. Kung haharapin mo ang malakas na hari, maaari kang manalo. Ang sagot ay halata. Kaya, paano naman si Tang Woolen na kayang talunin ang makapangyarihang hari na ito? Malalim ang mga mata ni Zhu Yi, walang nakakakita sa kanyang estado ng pag-iisip sa oras na ito, at ang Blood 3 at Blood 5, na ipinanganak din sa Shrek Academy, ay nakakuyom na ang kanilang mga kamao sa oras na ito. Nanalo siya. Kung tutusin, karapat-dapat siyang maging pinuno ng Shrek 7 Devils ngayon. Nandoon pa rin ang kinabukasan ng Shrek Academy. Sa harap din ng screen, medyo mapurol ang titig ni Muya, at ang putol na braso sa kanyang mga mata ay napakatigas at proud. Oo, proud siya, nanalo siya. Gaya ng sinabi ni Mo Chen at Zhenhua, siya ay isang taong magaling sa paggawa ng mga himala, at muli siyang nakagawa ng mga himala. Kahanga-hanga si Little Junior Brother. Isang mahabang sigaw ang tumunog, at sa kabilang kwarto, galit na lumabas ang matangkad na lalaki. Ang malakas na hari na katatapos lang makipaglaban kay Tang Woolen, Aerong. Ayon, orihinal na siya dito, sa pagkakataong ito ay sumali siya sa kompetisyon, palagi siyang nasa gabay ni Makino. Sa makatuwid, marami siyang alam tungkol kay Tang Woolen. Nakakalungkot na kahit si Muya ay hindi na naiintindihan si Tang Woolen gaya ng dati. Ang isang rong ay mukhang patas, hindi kasing gwapo ni Tang Woolen, ngunit siya ay may makapal na kilay at malalaking mata, puno ng pagkalalaki, at matibay na figure. Kapag tumigil siya doon, natural na magkakaroon siya ng kamahalan ni Yuan Yuzi. Nilingaw ni Muya ang kanyang ulo, tumingin kay Aerong, at mahinang nagsabi, talo ka, hindi ka nagkakamali. Kumpara kay Woolen, mas kaunti ang iyong karanasan. Hinawakan ni Aerong ang kanyang kalbo na ulo at ngumiti, ayos lang, talo ako kung matatalo ako, at hindi rin ako natalo sa mga tagalabas. Guro, maganda ang aking pag-iisip. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Makino, anong mentalidad ang maganda, anong mentalidad ang maganda? Sino nagsabi sa iyo nito? Ang alagad na ito ay magaling sa lahat ng bagay, ngunit ang kanyang pagkatao ay walang pakialam. Speaking of it, mas mababa talaga ang ontology sect kay Woolen sa kanyang mga kamay. Kung ikukumpara kay Woolen, karunungan man o kalmado, malayo siya. Gayunpaman, napakaraming bagay na ang dinala ni Woolen sa kanyang likod, natatakot ako, nalulula na siya. Ngumiti si Aerong, guro, nag-e-enjoy pa rin akong makipag-away sa nakababatang kapatid. Yung iba parang putik, nabasag bago hawakan. Kuya, malakas. Puntahan ko ba siya, kung kaya ko sa hinaharap nakipag-usap ako sa kanya araw-araw, siguradong mas mabilis ang pag-unlad ko. Ang pinakamahalagang paraan ng paglilinang ng likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect ay ang patuloy na pagtitimpi sa sarili. Self-tempering, better is tempering in battle. Gayunpaman, maging si Muya, na nagtatrabaho kasama ang kanyang disipulo, ay naging napakahirap. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng ehersisyo ay nangangailangan ng ulo sa ulo.
Bahagyang gumalaw ang isip, Panahon na para sa kanilang mga kapatid na lalaki at babae na makipag-ugnayan at kumonekta sa isa't isa. Well, magluto tayo, Makino. Isang boses ang nagmula sa likuran, dahilan para biglang nanigas ang ekspresyon ni Makino. Ang tagumpay o pagkatalo ay karaniwan sa militar, huwag isipin. Tinapik siya ni Zenhua sa balikat. Napaawang ang bibig ni Muya, at galit na sinabi, ano ang tagumpay o pagkatalo ay karaniwan sa militar. Ito rin ba ang aking disipulo? Akin ba ito? Ngumisi si Zenhua, Tera, sabi mo kanina, pwedeng manalo si Rong, ano ang resulta? Magluto tayo. Kapag natalo ka, talo ka. Wala lang. Ako. Boom, boom, boom. Ang mabigat na nyebe ay bumagsak tulad ng isang magulong alon, kasama ang tuktok ng nyebe. Ilang sandali, ang nakapalibot na kabundukan ay nagbunga ng sunod-sunod na pagkakaugnay, lumipad ang nyebe, at nanlamig ang lamig. Lumitaw ang avalanche dahil sa nakakabinging tagay. Nang manalo si Tang Wulan sa huling kampyonato, ang buong Blood God Legion ay naging dagat ng kagalakan. Nagbabantay sa Abyss Channel, sila ay malungkot, sila ay walang takot. Tahimik dito, binabantayan ang buong kontinente, maging ang buong tao at lahat ng nilalang sa kontinente ng Daoluo. Malaki ang binayaran nila. Masyadong plain ang araw-araw nilang buhay. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na ng sandali para huminga ang Blood God Legion. Oo, ang huling kampyon ng Soul Master Competition ng Star Battle. Net Federation Challenge ay kabilang sa Blood God Legion. Ito ang kaluwalhatian ng buong hukbo. Halos lahat ng sundalo, hanggat wala silang duty sa Abyss Channel, lahat ay lumakad palabas ng barracks, lahat nakataas ang kamay at nagyaya. Masyado na silang naiinip. Malinaw na sila ang pinakamalakas na legion sa buong federation, ngunit walang nakakaalam. At sa pagkakataong ito, nanalo sila ng kampyonato, nasa kanila ang kaluwalhatian. Nakita nila na sa huling sandali, pagkatapos na manalo si Tang Wulan sa kampyonato, inalis niya ang ginintoang sibat ng dragon sa kanyang kamay, hinampas ng malakas ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamao, at sumaludo sa paraan ng Blood God Legion. Oo, iyon ang saludo ng militar ng Blood God Legion, na pag-aari lamang ng Blood God. Kahit sila lang ang nakakaintindi, sapat na. Ang dugo ng mga sundalo ay ganap na nagpatuyo ng lamig ng buong kwartel, at mas nabigla at natuwa ang buong hukbo kaysa noong sumiklab ang agos ng buhay. Mga kampyon, mga kampyon, mga kampyon. Ang tagay ay napunta sa isang tuloy-tuloy na pelikula, at tumagal lamang ng ilang segundo. Kahit na magkaroon ng avalanche sa paligid ng bundok, hindi nito kayang takpan ang mga nasasabik na mandirigma na ito. Si Jiang Wuyo ay sumisigaw, si Jiang Qiu ay sumisigaw, si Long Yuzo ay sumisigaw. May mga taong nakakakilala o hindi nakakakilala kay Tang Wulan. Mariing pinalo ni Ma Shan ang kanyang dibdib, na parabang siya ang nanalo sa huling kampyonato. Ngumiti si Ling Wuyo, nakataas ang kanyang mga braso, nakaturo ang kanyang mga kamay sa langit, naghihintay pa rin siya, naghihintay na talunin ni Tang Wulan ang kanyang kalaban sa susunod na Mega Final Battle. Marahil ay hindi siya ang pinakamalakas sa mga kasanayan sa pagpapatakbo, ngunit ang kanyang komprehensibong lakas ay tiyak na pinakamalakas. Naniniwala siya na maaaring magdala si Tang Wulan ng dobleng korona sa Blood God Legion. Ang Blood God Legion ay masyadong nainip, at ang catharsis na ito ay walang alinlangan na ginawa ang buong legion na puno ng pagkakaisa sa sandaling ito. Sa sandaling ito, gustong umiyak ni Mingjing Daoluo Zhanghuanian, ang commander ng Blood God Legion. Sinampal pa niya ng gusto ang sarili. Opportunity, obviously once placed in front of me, but it was so easily gave up by me. Sa simula, nagkaroon ako ng pagkakataong manalo sa gayong kabataang lalaki upang maging tagapagmana niya. Sino ang mas bagay sa kanya? Ngunit ang matandang si Cao Dezi ang nanguna. Nagsisi siya. Gayunpaman, sa panghihinayang ito, puno rin siya ng pagmamalaki. Iyong mga bastos sa departamento ng militar, tingnan mo, ang huling kampyon ay kabilang sa ating Blood God Legion, hindi yung mga opisyal. Ang Blood God Legion ang pinakamalakas sa buong hukbo, kahit na wala tayo sa military order. Sa Blood God Legion, ang tanging kalmado sa oras na ito ay ang dormitoryo ni Tang Wulan. Sa cheers, excited din siya, pero pinili pa rin niyang umatras sa battle. Net at bumalik sa kanyang kwarto. Sa labanan ngayon, ang kanyang mga natamo ay mas malaki kaysa sa labanan laban kay Sima Jinchi, ang demonyong espada ng bagyo. Labis niyang napagtanto kung gaano kalakas ang likas na lihim na pamamaraan ng Ontology Sect. Makatitiyak pa nga siya na kung maisasanay niya ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng katawan, at least walang magiging problema sa pagbagsak ng susunod na 2 layer ng selyo ng Golden Dragon King. At ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng ontolohiya ay marahil ang pinakamalakas na paraan para sa pagdadalisay ng katawan ng buong sangkatauhan. Sa anumang kaso, subukan din. Sa pag-iisip nito, nagdial siya sa Soul Guide Communication ni Muya. Beep, beep, beep. Ilang beses tumunog ang komunikasyon, ngunit walang sumasagot. Ano ang ginagawa ng guru? Bakit hindi mo kunin ang komunikasyon? Naguguluhan si Tang Wulan. Sa sandaling ito ay sa wakas ay konektado. Ano? Dumating ang mahinang boses ni Makino. Guru. Pansamantalang tanong ni Tang Wulan.
Well, nanalo ka, congratulations. Mahinang sabi ni Makino. Ito ay hindi tulad ng pagbati. Mukhang hindi masyadong natutuwa ang guro. Naguguluhan si Tang Wulan dahil ba sa natalo niya ang nakatatandang kapatid. Guro, anong ginagawa mo? Magluto. Nagalit ang mahinang boses. Natigilan si Tang Wulan, teacher, okay ka lang ba? Pagkatapos ng maikling panahon ng pagventeng, naging mas normal si Makino, okay lang, nagluluto ako para sa dalawang walang prinsipyong nasa katanghaliang gulang at isang rice bucket. Sabi ng rice bucket, I was very enjoyable with you, at gusto kitang hanapin mamaya. Malaking kumakain. Hanapin mo ako. Masaya. Kasama mo si kuya. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Well, kung nandito ka para i-announce ang good news, pwede kang maghang. Busy ako dito. Galit na sabi ni Muya. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ito ang annunciation. Tama, sa tingin ko ang likas na lihim na pamamaraan ng kuya ay napakalakas. Kita mo, disipulo mo rin ako, maaari ko ring subukang magsanay. Ha! Matapos marinig ito, hindi na masyadong pinansin ni Muya, ngunit hindi nagtagal ay nag-react siya at nagulat na sinabi, gusto mong magsanay ng likas na lihim na pamamaraan. Sinabi ni Tang Wulan, kaya mo ba? Natigilan si Muya, at pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanyang emosyon, kung gayon, alam mo ba kung gaano kahirap magsanay ng mga likas na lihim na pamamaraan? Sinabi ni Tang Wulan, narinig kong sinabi mo sa akin. Ang alam ko ay kung ano ang sinabi mo sa akin. Ngunit, nakikita mo, ang aking kadugo ay may talento, at ang aking lakas ng katawan ay napakahusay din. Kahit na hindi ito kasing husay ng kuya, ngunit ang mga normal na Panginoon ng Espiritu ay mas magaling pa rin. Sa palagay ko ay maaaring magkaroon ako ng pagkakataong magsanay ng likas na lihim na pamamaraan. Bahagyang itinaas ni Muya ang kanyang mga kilay, nag-isip sandali, at sinabing, ito ay isang bagay na maaari mong subukan. Sa palagay mo rin ba ay napakalakas ng ating ontology sect? Siyempre. Kung hindi dahil sa pandaraya, paano ko nanalo si kuya? Ang likas na lihim na pamamaraan ng ating ontology sect ay talagang ang unang mahiwagang kasanayan sa mundong ito. Kung may pagkakataon ako, tiyak na gusto kong subukan ito. Well said. Hanggat maaari mong matagumpay na linangin ang innate secret law, lahat ng iba ay magiging ulap. Nasa Blood God Legion ka, tama. Hihilingin ko sa iyong kapatid na hanapin ka at sabihin sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang ng innate secret method. Gayunpaman, kailangan mong suriin ng mabuti at huwag subukan ito ng basta-basta. Kung ang unang antas ay hindi maaaring isagawa, gayunpaman, ang iyong pisikal na paraan ay maaaring mag-backlash. Subukan ito. Ang unang antas pag-usapan natin ang iba pang mga bagay kung ito ay magtagumpay. Okay, salamat guro. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Talagang pinayagan siya ni Muya na magsanay ng likas na lihim na pamamaraan, na siyang pangunahing pamamaraan ng sekta ng ontolohiya. Sa isang kahulugan, siya ay talagang mas isang disipulo ng Tang sect. Sa kabilang banda, ang ontology ay apprenticeship lang, ngunit hindi talaga ito nagsisimula. Matapos ibitin ang komunikasyon, ang orihinal na nalulumbay na ekspresyon ni Makino ay naging nasa sabik. Bulong sa sarili, napakabuti. Lumapit talaga sa akin ang batang ito at hiniling na magsanay ng likas na lihim na pamamaraan. Ito ay nagpapatunay na ang likas na lihim na pamamaraan ay makapangyarihan. Ang kanyang pisikal na kaangkupan, bagamat siya ay nilinang ng kaunti mamaya, baka may pagkakataon. Kaya lang na ang unang layer ng core ng kondensang na enerhiya at dugo ay masyadong mahirap, ngunit kung ang katawan ay sapat na malakas, kahit na ang katawan ay may sapat na lakas, hayaan ko siyang magdadala ng langit at lupa. Subukan ito, kung ito ay maging, kung gayon ang aking sekta sa ontolohiya, ngunit ito ay talagang isang pagkakataon na umakyat sa langit, kahit na ang pangunahing Dove ay nalinang, hindi niya maiwasang aminin na siya ay isang alagad ng aking sekta sa ontolohiya. Hey, ano ang nakikitang halimaw na ito? Makino, ano ang humuhuni mo? Handa na ba ang pagkain? Panasan. Sa pangako ng guro, si Tang Wulan ay nasa mabuting kalagayan. Ang pakikinig sa opinyon ng guro, ang likas na lihim na pamamaraang ito ay dapat ding hierarchical. At ang unang layer ay dapat na ang pinakamahalaga. Kuya, sasama ka. Nagkataon lang na ngayon, si Ma Shanman o si Jiang Wuyo, medyo hindi na sila nababagay para sa combat training. Ang lakas ng kuya, at kasing galing niya ang sarili niya, sakto lang. Sa pagdating ni A. Rung, napuno agad ng pag-asa ang kanyang puso. Mayroong isang tao bilang isang kasosyo sa pagsasanay na maaaring malayang maglaro ng kanyang natutunan, at naniniwala na ang kanyang bilis ng paglilinang ay maaaring mapabuti pa. Ang ideyang ito, siya at si A. Rung ay halos pareho. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nakahalukip sa kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at sa tuwing kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, ang hangin ay bahagyang baluktot at papasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang matinding tibok ng puso ni A. Rung, pati na rin ang pagbabago-bago ng chi at dugo sa labanan, ay nagkaroon ng maraming inspirasyon para sa paglilinang ni Tang Wulan. Sa ilalim ng napakalaking pressure na iyon, naramdaman pa niya na ang kanyang paglilinang sa bloodline ng Golden Dragon King ay may ilang paraan.
Bilang karagdagan, ang kanyang sariling Golden Dragon 9 styles ay dapat talagang patuloy na mapabuti. Ang huli ay kailangang magsaliksik at lumikha ng sarili, iyon ay sariling kakayahan. Nanalo siya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Guyana. Maganda ang mood niya sa oras na ito, at talagang naging mas malakas siya. Bukod dito, ang bilis ng pagiging mas malakas ay mas mabilis kaysa sa naisip ko. Oras na para bumalik. Pagkatapos makilahok sa huling laro, hahanapin niya ang kanyang sarili. Guro. Isang mahinang boses ang biglang tumunog. Kumunot ang noo ni Guyana, bakit ka nandito? Isang itim na figure ang tahimik na lumitaw sa hindi kalayuan sa kanya. Naging madilim din ang lahat sa paligid niya, parang hinigop ang lahat ng liwanag. Panginoon, siya dapat ang kampyon ng Star Battle. Net, hindi ka ba makapagpapasya? Dapat ay nakita mo na siya ay mabilis na lumaki. Kung magpapatuloy ito, ang hinaharap ay malamang na magdulot sa atin ng malaking problema. Kung tutuusin, siya ay makakaapekto sa iyo. Nanlamig ang mga mata ni Guyana, hindi ko kailangan na turuan mo ako kung paano haharapin ito. Paumanhin, Panginoon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na mas mabuting magsimula sa lalong madaling panahon para sa 10,000 mga tao na namatay, at para sa aming pamilya ay patuloy na umunlad sa hinaharap at maging master ng mainland muli. Nanlamig ang mga mata ni Guyana, I see, go out. Bahagyang bumantong hininga ang itim na figure, oo. Nagpatuloy ang liwanag, ngunit ang magandang kalooban ni Guyana ay lumala ng naaayon. Ang kanyang mga kilay ay kumunot, at siya ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Tapos, ang Panginoon ay hindi pa rin makapagpasya. Ang taong iyon ay dapat na tama sa kanluran. Ang Panginoon ay bumalik mula sa kanluran noon. Ang paghatol ng spatial fluctuations ay hindi maaaring mali. Mr. Xiong, pumunta ka na. Mabuti. Nang magising si Tang Wulan mula sa pagtatanim, lumipas ang isang buong araw. Pagkagising niya, ang una niyang narinig ay ang malakas na tibok ng puso niya. Kahit na ang lahat ng pagpapabuti ng antas ng paglilinang sa laro ay hindi maaaring ilabas ang Star Battle. Net, ang pakiramdam ng pakikipaglaban ay maaaring mailabas. Malabo, si Tang Wulan ay nagkaroon ng ilang bagong damdamin tungkol sa tibok ng puso na nabuo ng kanyang Dragon Core. Parang medyo hawig ito sa heartbeat ng kuya. Tila dapat mayroong puwang para sa karagdagang pagpisil gamit ang kapangyarihan ng sariling Dragon Core. Matapos ang isang sulyap sa oras, sumunod ang kanyang ekspresyon. Isang araw lang ang pagitan ng final ng Soul Master Competition at final ng Mecha War. Dahil kahit ang mga organizers ng Federation ay hindi akalain na iisang tao ang sasali sa finals. Sa madaling salita, magsisimula na ang huling Mecha Battle Final ni Tang Wulan. At ang kalaban na makakaharap niya ay walang alinlangan na mas malakas na pag-iral, mas malakas kaysa sa Bubble King. Bumangon at igalaw ang kanyang katawan. Sa pakiramdam na ang kanyang estado ay naabot na ang pinakamahusay, si Tang Wulan ay tumalikod at naglakad patungo sa kanyang Star Cabin. Ang huling labanan ng Star Battle. Net Federation Challenge na ito ay malapit nang magsimula. Ang huling laban. Matapos may type ang pangalan, ang paningin ng buong Federation ay nakatuon sa screen na pinakamalapit sa kanila sa sandaling ito. Ang huling labanan ay Mecha Warfare, at para sa mga ordinaryong tao, ang Mecha Warfare ay mas kaakit-akit sa kanila kaysa Soul Master Warfare. Dahil kahit ordinaryong tao ay marunong magmaneho ng mech. Hanggat sanayin mo ang iyong pisikal na lakas sa isang sapat na mataas na antas, at pagkatapos ay matugunan ng isang tiyak na halaga ng lakas ng pag-iisip, maaari kang mag-apply para sa Mecha Academy. Ngayon, magsisimula na ang huling labanan ng Mecha, at gusto nilang lahat na makita kung gaano kalakas ang pinakamalakas na dibisyon ng Mecha. Ang Gun King, pagkatapos na makapasok sa nangungunang 16, walang sinuman ang maasahan tungkol sa Gun King, aktwal na pagtagumpayan ng mga hadlang, hakbang-hakbang sa tuktok, at sa wakas ay nakatayo sa entablado ng finals. At ang kalaban niya ay ang Mecha Odds muna, sa lahat ng nakaraang laro halos ang nanalo sa momentum ng pagkasira. Ang isang ito ay masasabing isang alamat sa mundo ng mecha, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa buong mundo ng mga dibisyon ng mecha. Siya rin ang hindi maitago ang kanyang pagkatao kahit sa Star Battle. In terms of strength, kahit nakaharap niya ang isang God-level mecha division, may kapangyarihan siyang lumaban. Kilala bilang isang tao na hindi may iwasang maging isang God-level mecha. Sa 30 taong gulang pa lamang, siya ay isa ng ika-9 na antas na gumagawa ng mecha, ang pinakabatang gumagawa ng mecha sa kasaysayan ng Federation. At matagumpay na nakumpleto ang paggawa ng isang mecha sa antas ng Diyos para sa iba. Kilala bilang kamay ng Diyos. Sa kontrol ng mga mecha, mayroon din siyang kakaibang talento. Kahit anong uri ng mga mecha ang mahulog sa kanyang mga kamay, magkakaroon sila ng mga pagbabago sa lupa. Mayroon din siyang kakaibang pangalan, di malilimutang pangalan, pati pangalan na pinapuna at pinagtatawanan pa noong bata pa siya. Ngunit ang pangalang ito ay sikat na ngayon sa mainland. Ang kanyang pangalan ay King Skull at Skull God sa kompetisyong ito. Ang kanyang martial soul ay ang kanyang sariling mga buto. Skeleton God, King Skull. Ang mga posibilidad ng mech warfare ay ang una.
Kung ikukumpara sa kanya, mukhang mas payat ang pangalan ng hari ng baril, at halos matalo pa sa maraming laro. Gayunpaman, para sa Gun King, hindi ito walang mga alamat. At ang alamat na ito ay ang Spear King at ang Golden Dragon King, na nanalo lang sa kampyon ng Soul Master War, ay isang tao. Sa huling labanan sa pagitan ng Golden Dragon King at ng Strong King, ang Golden Dragon King ay minsang nagpatawag ng isang higanteng Spirit Tyrannosaurus na katulad ng Spear King. So, sila lang ba? Kung ito ay isang tao, ang napakalakas na Golden Dragon King sa isang personal na Soul Master battle ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagtaas sa mecha. Sa makatuwid, ang labanan na ito ay mahirap sabihin. Kung iyon ang kaso, ang labanan na ito ay walang alinlangan na nangangahulugan na ito ay isang labanan sa pagitan ng pinakamalakas na Soul Master at ng pinakamalakas na dibisyon ng mecha sa pamamagitan ng mecha. Sa loob lamang ng isang araw, kumalat ang propaganda tungkol sa labanan sa pagitan ng Gun King at ng Skeleton King sa buong Federation, kaya kumulo ang buong Federation at inaabangan ito. At ngayon, darating na ang larong ito. Skeleton God, King Skull. O, upang maging tumpak, dapat itong Skeleton King o King Skull. Tahimik na nakaupo si Tang Wulan sa lounge, inaalala ang lahat ng alaala ni Wang Kulo sa kanyang isipan. Ang diwa ng kalansay ng haring ito ay tiyak na hindi kasing simple ng kalansay, ngunit ang kalansay na hari. Ang pagkuha ng mga buto bilang martial souls ay talagang bahagi ng katawan. Ngunit tinanong niya ang guro na itong Wang Gulo ay hindi kabilang sa sekta ng ontolohiya, ngunit nagmula sa isang misteryosong pamilya. Siya ay isang 9th level mecha maker, iyon ay, isang god level mecha maker. Sa Federation, kahit na ang pinakamataas na antas ng pagkakaroon ng iba pang mga propesyon ay higit pa kaysa sa panday, ito rin ay medyo nagsasalita. Mayroon lamang 13 mecha makers sa buong Federation. Bukod dito, kahit para sa kanila, hindi ganoon kadali ang lumikha ng isang mecha sa antas ng Diyos. Mas mahirap gumawa ng mecha sa antas ng Diyos para sa iba kaysa gawin ito para sa iyong sarili. Tsaka 33 years old pa lang itong lalaking ito. Kung hindi naman kaya ng katawan, dapat god level mecha na siya. Walang alinlangan, sa pagharap sa labanan ng bungo ng haring ito, hindi kailanman magiging mas madaling harapin si Tang Wulan kaysa harapin ang sarili niyang nakatatandang kapatid. Ang kapaligiran ng kompetisyon ay mas masigasig kaysa sa inaasahan. Tila tuluyang nakalimutan ng mga manunood ang nakaraang trahedya. Bago lumabas si Tang Wulan sa channel ng kompetisyon, narinig na sa labas ang mga tagay ng mga bundok at tsunami. At umalangaw-ngaw din ang gayong mga tagay sa Blood God Legion. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang sumisigaw na nagpapasaya kay Tang Wulan. Dahil talagang nakakasigurado sila na nag-iisa ang Gun King at ang Golden Dragon King. Ang kalaliman ng channel. Ding! Isang bahagyang nakakabasag na tunog ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng Abyss Channel, kahit na ang isang matalas na detector ay hindi ito makita. Ang isang maliit na bitek ay nagsimulang lumitaw sa pinakamalalim na core, at isang malabong halo ang lumitaw sa selyo ng daanan. At ang layer na ito ng halo, ngunit ito ay kumikislap lamang, at hindi nagtagal. Ang malasutlang itim na ambon ay kumalat mula sa mga bitik ng napakatahimik, napakahina na kahit ang selyo ay hindi nahawakan. Ang itim na agos ng hangin ay lumitaw na parang karayom, at sa proseso ng pag-anod, may mga patuloy na pagbaluktot sa paligid nito. Ang halo ay kumikislap. Ang itim na daloy ng hangin ay nagsimulang umikot, at sa proseso ng paikot-ikot, tila isang hindi nakikitang kamay ang umaaligid dito. Ang di nakikitang kamay ay dahan-daang hinayla, at isang figure ang lumitaw sa linya ng Diyos ng dugo sa ilalim ng itim na agos ng hangin. Sa labas ng selyo sa gilid na ito, hinayla niya ang linya na nabuo ng itim na daloy ng hangin, mabilis na palabas, at pagkatapos ay lumipad ng mas malayo sa selyo. Boom, boom, boom. Ang mecha ay humakbang papunta sa arena, gumawa ng isang nakakabinging dagandong. Nakatitig ang bawat titig ng manunood sa dalawang mecha na tumuntong sa arena. Si Tang Wulan ay natural na nagmamaneho ng mga mecha, armas, at sibat. Sa tapat niya, lumabas ang parehong suntukan mech, ang sandata ay espada at kalasag. Isang espada at isang kalasag. Parang walang pinagkaiba ang dalawang mecha, standard mecha ito. Gayunpaman, nang sila ay lumabas, ang tagay ay tila yumanig sa kisame. Diyos ng bungo, Diyos ng balangkas, Diyos ng balangkas. Kung ikukumpara sa Spirit Master sa panahon ng digmaan, ang mga tagay ay naging isang panig. Halos lahat ay sumigaw ng pangalan ng Skeleton God, at walang sinuman ang umaasa kay Tang Wulan, na siyang hari ng baril. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay nanatiling hindi nagbabago. Napanood din niya ang Skeleton God Battle video, at natural na naiintindihan niya kung bakit sikat ang isang ito. Ang estilo ng pakikipaglaban ng Skeleton God ay napakarilag at puno ng texture, sapat na para maakit ang lahat. Gamit ang sibat sa kanyang kamay na nakaturo paila sa lupa, kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha upang hawakan ang gitna ng sibat at tinitigan ang kalaban sa malayo. At ang Skeleton King ay nakatingin sa kanyang direksyon. Sa pagitan ng dalawang partido, tila may hindi nakikitang pagkakataon na magkaugnay. Walang duda na ang Skeleton God ay mas pamilyar sa mecha kaysa kay Tang Wulan, na tinutukoy ng kanyang propesyon. Sa mga nakaraang laban, ang Skeleton God ay pinakamagaling sa magagandang combo.
Ang perpektong kombinasyon ng bilis at kapangyarihan ay halos hindi mapaglabanan. Ang isang ito ay kilala bilang ang panghuli sa mga kasanayan sa meka ng tao. Kung hindi, ang kanyang mga posibilidad ay hindi magiging napakababa. Star Battle. Net Federation Challenge Mecha Battle, Final Finals, humanda ka. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Napaka-concise pa rin ito, ang pare-parehong estilo ng Star Battle. Sa pagsisimula ng laro, halos kasabay ng paglansad ng Skeleton God si Tang Wulan, at ang magkabilang panig ay gumawa ng malalaking hakbang at sumugod sa kanilang mga kalaban. Magkadikit lang, makikita mo na ang gap ng dalawang panig. Ang parehong suntukan mecha, ngunit may iba't ibang mga armas, medyo nagsasalita. Ang sandata ng Skeleton God ay mas mabigat kaysa kay Tang Wulan. Gayunpaman, sa unang yugto, nang hindi gumagamit ng propeller, ang Skeleton God ay kalahating segundo na mas mabilis kaysa kay Tang Wulan. Ito ang ganap na puwang sa operasyon. Napakalakas ng operasyon. Si Tang Wulan ay kahanga-hanga. Ang operasyon ng Skeleton God na ito ay tiyak na nasa itaas pa rin ni Ling Wuyo. Minsang sinabi sa kanya ni Ling Wuyo na ang operasyon ng Skeleton God ay talagang umabot na sa halos hindi nagkakamali na antas, at maaari niyang gamitin ang halos anumang mecha upang gamitin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na maaaring maabot ng mecha ang limitasyon. Ang pinakamakapangyarihang application ng kanyang skeleton martial arts sa larong ito ay ang paggamit ng martial arts bilang skeleton ng mecha, na lubos na nagpapabuti sa carrying capacity ng standard mecha. Upang ilagay ito ng simple, nangangahulugan ito na ito ay ganap na isinama sa mecha. Sa ganitong paraan, kasama ang kanyang perpektong kontrol, ang kanyang antas ng operasyon ng mecha ay natural na malayo sa lahat ng mga kalahok. Sa sandaling ito ay talagang naging kaso. Ang pagsisimula pa lang ay maaaring kalahating segundo na mas mabilis kaysa sa iyong sarili, kung gayon, sa pakikipaglaban sa pakikipag-ugnay, ang sitwasyon ay natural na mas malala pa para sa iyong sarili. Mabilis na lumapit ang dalawang panig, at malalaman mo sa malayo na mabagal si Tang Wulan. Sa makatuwid, ang unang punto ng banggaan sa pagitan ng dalawang mecha ay wala sa gitna ng platform ng kompetisyon, ngunit sa panig ni Tang Wulan. Ang kalasag sa kamay ng Skeleton God ay nasa harap niya, at naabot niya si Tang Wulan na may isang sliding step, at ang kalasag ay direktang bumagsak sa mecha ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang sibat sa kanyang kamay, ang liwanag ng sibat ay kumislap sa dulo ng sibat, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay ibinuhos. Kasabay nito, isang malaking piraso ng Blue Silver Emperor ang nag-drill mula sa puwang sa mecha at direktang ginamit ang Blue Silver Overlord Transformation. Ang bawat asol na pilak na emperador na baging ay parang sibat, halos ganap na natatakpan ang kalaban. Ang asol na pilak spike array, baguhin ang direksyon ng aplikasyon. Dahil alam niyang mas mababa siya sa kontrol ng kanyang kalaban, natural na pinili ni Tang Wulan na gawin ang lahat sa sandaling siya ay umakyat. Mabilis na nag-react ang Skeleton God, at hindi nagulat sa mga aksyon ni Tang Wulan. Ang kalasag sa kanyang kamay ay tumatama pa mula sa harapan, ngunit nagbago ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na may bulaklak sa harapan niya. Sa kanyang larangan ng pangitain, ang Skeleton God na dapat ay nakabangga, ay talagang dumistansya sa kanya. Ang sliding step na ito lamang ay hindi madali. Pagkatapos ay nakita niya na ang Skeleton God sa kanyang harapan ay naging isang after image at dumiretso sa kanyang sarili. Ang Blue Silver Emperor na sunod-sunod na tinusok, sa after image, ay talagang natangay ng sunod-sunod. Nang makita ni Tang Wulan ng malinaw ang kanyang kalaban, ang espada sa kanyang kamay ay nakarating na sa tuktok ng kanyang mecha. Napakabilis ng kutsilyo, napakabilis ng bilis. Dapat mong malaman na sa panahon ng operasyon ng mga mecha, lalo na sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, may limitasyon sa bilis. Ngunit sa sandaling ito, ang Skeleton King sa kanyang harapan ay tila ganap na binaliwala ang limitasyong ito, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay hindi tulad ng isang mecha, ngunit mas parang isang soul master na nakikipaglaban. Ang mahabang sibat sa kamay ni Tang Wulan ay nakaunat sa tabi ng kalasag ng kalaban, at ang kanyang sibat na liwanag ay hindi maaaring mahulog sa kalaban. Hindi lamang iyon, mula sa mecha ng Skeleton God, isang alon ng hangin ang sumambulat, na naging dahilan upang hindi maisara ng nakabukas na Blue Silver Emperor ang pagkakasalubong. Napag-aralan na niya ang kanyang kalaban, at natural na pinag-aralan din siya ng kanyang kalaban. Bagamat hindi pinapaboran ng manunood si Tang Wulan, ang makapasok sa finals ay nagpatunay na sa kanyang lakas. Sa kritikal na sandali, ang pag-iwas ay malinaw na imposible. Kinokontrol ni Tang Wulan ang kanyang mecha at ibinaba ang kanyang ulo, at sabay na ibinaling ang kanyang katawan sa gilid, na parang haharange niya ang kutsilyo gamit ang kanyang mga balikat, at bumukas ang kanyang protective shield. Ang mga paggalaw ng Skeleton God ay hindi lamang mabilis, ngunit napaka-eleganteng din. Ang espada na tila walang katapusang gumagalaw pababa ay pinunasan ng leeg ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, ang mahabang sibat sa kamay ni Tang Wulan ay biglang naging ginto, at isang mahinang putok ang tumunog, at ang kalasag na nakakapit sa mahabang sibat ay agad na nabigla pabalik. Napakabilis ng reaksyon ng Skeleton God, lumiit ang kanyang katawan, at binawi niya ang kanyang mahabang espada sa kabila ng katotohanan, at agad na lumutang sa isang tabi.
Ang sibat sa kamay ni Tang Wulan ay pamitik, at isang malaking gintong dragon ang lumabas na mula sa dulo ng sibat sa mabangis na dagandong ng dragon, at lumipad patungo sa Skeleton King kasama ang mga ngipin at mga kuko nito. Golden Dragon King. Nagkaroon ng serye ng mga talakayan sa madla. Oo, hindi na nagtatago si Tang Wulan, at sa finals, hindi na kailangang magtago. Kung hindi mo gagamitin ang Golden Dragon 9 style, umasa ka lang sa mecha, siguradong hindi siya ang kalaban sa harap niya. Sa makatuwid, pagkatapos niyang pasabugan ang kalaban gamit ang Golden Dragon Shock, agad niyang isinagawa ang Golden Dragon Ascension. Kasabay nito, ang isang gintong liwanag ay kumislap sa kaliwang kamay ng kanyang sariling mecha, ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa kanyang palad, at ang sibat ay pamitik. Lumabas ang libu-libong anino ng sibat kasama ang gintong dragon na umaakyat sa langit. Sinasamantala ang katotohanang hindi siya lubos na kilala ng kalaban, agad siyang sumibak, nagsusumikap na tapusin ang labanan sa pinakamaikling panahon. Halatang nahuli ang Skeleton God. Hindi niya hinarap ang gintong dragon na umakyat sa langit, ngunit mabilis na umatras. Ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila magulo, ngunit sa katunayan ito ay napaka-organisado. Ang katawan ay patuloy na gumagalaw na parang multo, at patuloy niyang ginagamit ang gilid ng kalasag. Ay crash ang Golden Dragon Ascension para pahiniin ang epekto ng Golden Dragon Ascension. Ngunit sa sandaling ito, dumating na ang pananaw ni Long Tang Wulan na pinakawala ng Golden Dragon Spear. Libu-libong mga ilaw ng sibat ang pinalapot sa loob, at isang hindi nakikitang pagsipsip ang sumabog mula sa dulo ng sibat. Imposibleng maiwasan ang trick na ito. Iwasan. Ang bilis ng mecha ng Skeleton God ay biglang bumagal ng husto. Siya ay natatakpan ng sibat na ilaw ni Tang Wulan. Golden Dragon King talaga. Ilang sandali pa, biglang natuwa ang mga manunood, at maging ang boses ng komentaryo ay nabalisa. Tingnan mo. Ano ang nakikita natin? Iyan ang hari ng gintong dragon, ang katanyagan ng hari ng gininto ang dragon. Ang gintong dragon na iyon ay napakasilaw. Ang ating Skeleton God ay nasa problema, at ang Skeleton God ay nakatagpo ng isang hindi pa nagagawang hamon. Hindi ko inaasahan, Golden Dragon. Hindi lamang nagawang manalo ni Wang ang kampyonato sa Soul Master Battle, ngunit maaari na rin akong makapasok sa panghuling labanan ng hari ng dragon, ngunit maaari na rin akong makapasok sa panghuling labanan ng hari ng dragon, ngunit maaari na rin akong makapasok sa huling labanan ng Hari ng Dragon, pinakamalaking panalo sa kompetisyong ito kung kaya niyang talunin ang Skeleton God, kung gayon, siya ang Double Crown King, at siya ang magiging pinakamalakas na hari sa kasaysayan ng Star Battle. Net. Tungkol sa boses ng komentaryo at tagay ng mga manunood, sina Tang Wulan at Wang Kulo, na mga partido, ay ganap na hindi pinansin. Sa sandaling ito, sa kanilang mga mata at isip, mayroon lamang isa't isa. Ang kailangan lang nilang gawin ay talunin ang kanilang mga kalaban. Nakaharap sa paninikip na tinutukoy ni Chen Fu. Bahagyang nanginig ang mecha ng Skeleton God, at tahimik na lumitaw sa likuran niya ang isang itim na liwanag. Ang itim na ilaw na ito ay halos mabilis na pinalitan ang kanyang orihinal na posisyon sa mecha at naging isang malaking itim na balangkas na halos kasing laki ng mecha. Sa mga kamay ng itim na balangkas na ito, ang sandata ay isa ring espada at kalasag, at ang espada ay nahulog mula sa manipis na hangin. Tila isa lamang itong saksak, ngunit ang naramdaman ni Tang Wulan ay isang alon ng mga saksak. At ito ay isang mabangis na alon ng mga kutsilyo. Sunod-sunod na dagandong ang nanggaling sa banggaan na ito. Sumimangot si Tang Wulan, at nabigla siya nang mapagtanto na sa ilalim ng epekto ng paghampas ng kutsilyo ng kalaban, ang kanyang sariling pananaw ay hindi nagawang makatakas. Bagamat hindi pa niya nalilinang ang tinutukoy ni Chen Fu sa pinakamataas na antas, pagkatapos ng napakaraming araw ng aktwal na labanan, maaari siyang ituring na dalubhasa sa ganitong estilo ng pagbaril. Pero ito ang unang pagkakataon na na-encounter niya ang ganitong sitwasyon. Ang kanyang pagiging marksman ay hindi maipakita ng buo sa epekto ng kalaban. Ano ang itim na bungo na iyon? Totoo bang katawan si Wan? Imposible. Dahil ang mecha ni Wang Kulo ay mabilis pa ring umaatres, at umiikot patungo sa kanya mula sa gilid, paano ito magiging posible nang walang kontrol ng isang Soul Master? Higit pa rito, sa isang mecha battle, kapag ginamit ng Soul Master ang kanyang martial soul body para humiwalay sa mecha, ito ay katumbas ng pagsuko. Kung hindi ito ang tunay na katawan ng Wan, bakit napakalakas ng malaking itim na kalansay na ito? Kaluluwa. Dahil ba nabigo ang kaluluwa? Ngunit, maaari bang maging ganoon kalakas ang kaluluwa ng isang Soul Master? Kahit na ito ay 100,000 taong espiritu ng kaluluwa, tila hindi ito dapat maging napakalakas. Hindi lamang nito hinaranggan ang itinuro ni Chen Fu, kundi pati na rin, ang alon ng mga rolling blades ay tila lubusang nilamon ang sarili. Sa ilang sandali, si Tang Wulan ay puno ng pagdududa, iniisip kung ano ang kabilang partido. Ang itim na skeleton na ito ay hindi kailanman lumitaw sa nakaraang labanan ng Skeleton King. Tanging ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng Skeleton King, na umaasa sa mecha ay dapat ding magkaroon ng isang paraan upang harangan ang itinuro ni Chen Fu, ngunit sa oras na ito ay inilabas ang itim na kalansay, na nangangahulugan na ang mga iniisip ng Skeleton King ay kapareho ng sa kanya, at umaasa siya na maging sa maikling panahon.
Maaaring malutas ang labanan. Kasabay ng pagharang ng itim na bungo sa itinuro ni Chenfo, ang Skeleton King ay nakarating na sa gilid ni Tang Wulan. Ang itim na bungo ay umabant. Ang Skeleton King ay sumugod mula sa gilid na may hawak na espada at kalasag, at dumiretso sa Tang Wulan upang simulan ang pagsingil. Ang mecha ni Tang Wulan ay tumama sa kanyang kaliwang paa sa lupa, at 8 malalaking gintong dragon ang bumangon sa kalangitan. Kasabay nito, ang shockwave ay kumalat palabas. Parehong mabagal ang paggalaw ng Skeleton King at Black Skeleton. Hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear gamit ang kanyang kaliwang kamay sa lupa, winalis ang kanyang kanang paa, at ang ginintoang dragon ay umindayog sa kanyang buntot. Ang paggamit ng mga mecha upang palabasin ang mga kakayahan ng espiritu, syempre, ay hindi maaaring kasing kinas ng mga kakayahan ng espiritu. Ngunit kasunod ng mecha control ni Ling Wuyu ng napakatagal, kasama ng sariling tulong ni Tang Wulan mula sa Blue Silver Emperor, ang aksyon ay medyo malakas. Ang kalasag ng Skeleton King ay tumawid, at isang itim na halo ang lumitaw sa ibabaw ng kalasag. Walang pakundangan na hamarang sa buntot ng gininto ang dragon ni Tang Wulan, at kasabay nito, gamit ang isang espada sa kanyang kanang kamay, isang talam ng liwanag na direktang hamampas patungo sa magkasanib na hita ng mecha ni Tang Wulan. Ang gininto ang dragon ni Tang Wulan ay humawak ng kanyang buntot ng hindi matanda. Ang sibat sa kanyang kanang kamay ay tumusok, ang sibat ay kumikislap, at ito ay itinutok ng libu-libong tao, ngunit sa pagkakataong ito, ang Skeleton King at ang Black Skeleton ay nababalot dito. Ang itim na bungo ay humakbang pasulong at nagpalit ng hawak na kutsilyo gamit ang dalawang kamay, na parang binubuksan ng mundo. Ang talam ng espada ay bumaba mula sa langit, na humahadlang sa itinuro ni Chenfo mula sa gilid. Ang sariling kalasag ng Skeleton King ay naging ganap na itim, nagtatalo magpakailanman. Pinulot ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon at binasag ang talam, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nawalan ng balanse ang mecha at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, buong tapang niyang pinaandar ang mecha thruster, biglang itinulak ang mecha sa hangin. Bagamat hinarang ng kanyang kalaban ang punto ni Chenfo, kontrolado rin niya ang kanyang mecha para lumipad. Niyugyug ng Skeleton King ang kanyang katawan, tulad ng isang tarsal maggot, na bumangon mula sa lupa at hinahabol si Tang Wulan, habang ang kanyang itim na bungo ay tumangay mula sa kabilang panig na parang buhawi. Sa mga tuntunin ng pile, bilis, at kontrol, lahat ay matigas. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa isang kislap ng liwanag, ang figure ni Tang Wulan na tumataas sa hangin ay biglang bumilis at nahulog pailas pababa, ganap na lumalabag sa prinsipyo ng mekanika. Malinaw na nakikita ng madlan na ang isang gintong figure ay hindi alam kung kailan ito lumitaw sa lupa sa malayo, at isang asul na pilak na Emperor Vine ang nakakabit dito. Malakas itong humihila at iniiba ang direksyon ng mecha. May kaluluwa din si Tang Wulan. Hinayla ni Jin Yu, binago ng mecha ni Tang Wulan ang direksyon nito. Kasabay nito, sa kalangitan, isang malaking itim na figure ang pumalit sa dating posisyon ni Tang Wulan, na bumababa mula sa langit, direkta patungo sa Skeleton King at ang itim na bungo ay nabasag. Ang behemoth na ito ay may makapal na dark golden scale sa katawan nito, at ito ang Panginoong Dragon na kaluluwa ni Tang Wulan. Bumaba mula sa langit ang Tyrannosaurus Rex at tahasang bumaba. Ang nakakatakot na bigat lamang nito ay isa ng malaking mapangwasak na kapangyarihan. Ang mga pag-atake ng Skeleton King at ng Black Skeleton ay bumagsak sa kanya, na nagsaboy ng hindi mabilang na mga spark, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay nabigong talagang makalusot sa depensa ng Tyrannosaurus Rex pagkatapos ng lahat. Sa madaling salita, kapag nahuli, hamina din ang kanilang opponents iba. Ang Skeleton King mecha ay mabilis na nahulog sa isang tabi, habang ang Black Skeleton ay talagang lumaki sa umaatungal na tunog, bukol hanggang 30 metro sa isang kisap mata. Ang kalasag sa kanyang kamay ay binomba ang Tyrannosaurus Rex. Ibinaba ni Tyrannosaurus Rex ang kanyang ulo at tumingin sa kalasag na tumama sa kanyang dibdib. Ang mga kaliski sa kanyang dibdib ay tumingkayad, at ang kamanghamanghang sanay na itim na kalansay ay agad na tumalbog. Hanggat hindi ito para sa isang napaka-abnormal na pag-iral tulad ng Aerong, kailan natalo ang Tyrannosaurus Rex sa kapangyarihan. Halos magkasabay na dumaong ang itim na bungo at ang Tyrannosaurus. Nang umindayog ang katawan ng Tyrannosaurus, ang malaking buntot ay hamampas sa kanya na parang martilyo. Ang itim na skeleton ay talagang isang malakas na puwersa ng labanan, mabilis na tumalon, may hawak na kutsilyo sa magkabilang kamay, at humahampas sa buntot ng Tyrannosaurus Rex. Habang ang taas nito ay lumaki hanggang 30 metro, ang laban ng espada na ito ay higit sa 10 metro ang haba, na may malakas na liwanag ng espada, at ito ay napakalakas. Tila kung mapuputol ang kutsilyong ito, mapuputol ang buntot ng Tyrannosaurus. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng dagandong sa loob ng Tyrannosaurus Rex, boom. Ang paggalaw ng itim na bungo ay halatang mas mabagal, at ang malaking katawan ng Tyrannosaurus Rex ay naging isang transparent na dark gold sa isang iglap, na parabang ito ay naging isang malaking iskultura sa isang iglap. Kailan? Ang espada ay naglaslat sa buntot ng Tyrannosaurus Rex, at ang malaking katawan ng itim na balangkas ay tumalbog sa tunog, at ang buntot ng dragon ay hindi nasaktan. Itinaas ng Tyrannosaurus Rex ang kanang paa at tumapak sa lupa. Boom!
Sa isang marahas na dagandong, maging ang katawan ng itim na bungo ay direktang nabigla sa hangin, direktang naparalisa sa malaking shockwave. Hindi magagamit ng Tyrannosaurus Rex ang ginintoang dragon ni Tang Wulan para yugyugan ng lupa, ngunit ang paggalaw nito ay hindi gaanong kalakas kaysa sa gintong dragon, at ginamit nito ang lahat ng lakas ng pag-atake nito sa mga seismic wave. Kahit na ang itim na bungo ay napakalakas, ngunit ito rin ay nasa isang estado na hindi makagalaw sa maikling panahon. Ang buntot ng Tyrannosaurus Rex, na naputol noon, ay tumalbog mula sa lupa, at tumama ng husto sa itim na kalansay. Ang malaking katawan ng itim na kalansay ay biglang nabunot na parang kanyan, at hindi bababa sa 4 na tadyang ang nabali. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang maikling panahon. Ang itim na bungo sa orihinal ay tila napakalakas, ngunit sa harap ng Tyrannosaurus, ito ay tila isang bata. Anuman ang iyong mga kasanayan, tila walang silbi sa harap ng ganap na pagtatanggol at lakas. Nagulat din ang Skeleton King. Pinigilan niya si Tang Wulan at tila nangunguna, ngunit nang ipatawag ang kanyang kaluluwa, agad itong nabaligtad. Hindi pa ipinatawag ni Tang Wulan ang Tyrannosaurus sa nakaraang laro, ngunit sa oras na iyon, kahit na ang Tyrannosaurus ay mukhang napakalaki at makapangyarihan, ito ay palaging tila hanggal at mabagal. Kahit sa pakikipaglaban kay King Strong, sabay-sabay siyang itinapon sa ere. Pero bakit parang nagbago ang kanyang kaluluwa sa laban ngayon? Hindi niya naiintindihan, tiyak na hindi niya maintindihan, dahil ito ang orihinal na foreshadowing ni Tang Wulan. Hindi alam ni Tang Wulan na ang Skeleton King ay may napakalakas na kaluluwa, at ang itim na bungo ng Skeleton King ay isa ring kaluluwa, at ito ay maingat na nilinang. Upang maging tumpak, ang sariling kaluluwa ni Wang Kulo ay talagang nag-iisa. Ang skeleton soul na ito ay 100 taong gulang pa lamang noong una niyang sinundan siya. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasanay, unti-unti niyang napabuti ang kaluluwa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at naabot niya ang kaharian ng 80,000 taon. Ang itim na kalansay na ito ay nagbigay sa kanya ng kasing dami ng 5 kakayahan sa espiritu. Ngunit para sa kabilang kaluluwa, sumuko na lang siya. Kaya naman napakalakas nitong Black Skull Spirit. Ang Black Skull mismo ay isang Soul Master na nagsanay ng isang espesyal na pamamaraan, na nabuo pagkatapos ng kamatayan. Sa oras na ito, mayroon itong tiyak na dami ng karunungan sa sarili nito. Saka lamang magagamit ang napakaraming kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang hindi alam ni Wang Kulo ay noong ginamit ni Tang Wulan ang Tyrannosaurus Rex dati, hindi pa talaga niya ginamit ang tunay nitong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit na sa pakikipaglaban sa senior, taktika niya na sadyang hayaan ang Tyrannosaurus na magpakita ng kahinaan. Ang isa ay paralisahin ang kanyang nakatatandang kapatid noong panahong iyon, at ang isa ay paralisahin si Wang Kulo sa huling labanan. Sa sandaling dumating siya, ginamit niya ang sarili niyang Golden Dragon 9 forms, para lang hayaan si Wang Kulo na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan bilang Golden Dragon King. Tiyak na iisipin ni Wang Kulo ang kanyang Tyrannosaurus Rex, ngunit hindi niya ito masyadong papansinin. Sa kritikal na sandali na ito, ang Tyrannosaurus Rex ay pinakawalan, at talagang ipinakita nito ang malakas na lakas nito. Nasaan ang hindi sumusukong kaluluwa na napakasimple? Sa kasalukuyang cultivation base ng Tang Wulan, tumagal lamang ng 5 minuto para ipatawag ang Tyrannosaurus Rex. Sa katunayan, ang Tyrannosaurus Rex ay palaging lumalaki sa kanyang paglaki, at ang tunay na pagiging epektibo ng labanan ay mas mataas pa kaysa sa Tang Wulan. Nagulat si Wang Kulo, ngunit nagpatuloy ang labanan. Sabay na itinutok sa kanya ni Tang Wulan ang sibat sa magkabilang kamay, at sa parehong oras, ang ginintoang wika sa lupa ay nayanig na, naging bilog ng gintong halo, at mabilis na lumawak palabas, na bumabalot kina Tang Wulan at Wang Kulo. Blue Silver Golden Light Array. Habang si Wang Kulo ay nagulat, ang kanyang opponent's iba ay nagpatuloy ng walang tigil, at siya ay mabilis na sumugod patungo kay Tang Wulan, na may isang gamulong na espada at kalasag sa kanyang kamay. Sa kanyang opinyon, ang mga kasanayan ni Tang Wulan ay napakagaspang na hindi niya mapigilan kahit na may dobleng sibat. Dahil ang kaluluwa ay napakalakas, pagkatapos ay lutisin ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon, nang wala ang katawan, gaano man kalakas ang kaluluwa, hindi ito makakatulong. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang meka ni Tang Wulan na lumiwanag, at isang malaking kulay rosas na bulaklak ang lumiwanag sa likod nito, namumulaklak na may napakagandang kinang. Ang hindi mabilang na mga molekula ng enerhiya ay galit na namumuo sa kanya, at sa lupa, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang dumating, at ang maitim na elemento na ginamit ni Wang Kulo ay mabilis na bumuhos. Hindi lamang iyon, isang gintong halo ang pinakawalan mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang halo na ito ay mabilis na lumawak palabas, na sumasakop sa Tyrannosaurus Rex. Biglang umungal ang Tyrannosaurus, muling namamaga ang kanyang katawan, isang bibig, isang orange na apoy na may mga gintong liwanag na spot, at ito ay nagspray patungo sa itim na bungo sa dikalayuan. 2 baril ang nakatutok, ang mga baril ay marahas na pumutok, at lahat sila ay nakatutok sa kanila. Hindi mabilang na asol na pilak na damo ang dumagsa, na kumakalat sa 2 malalaking sibat, sa gitna ng libu-libong mga ilaw ng sibat, na natural na sinasamahan ng asol at pilak na kinang. Hindi mo ito matitiis. Nagsisi si Wang Kulo, nagsisi siya na minamaliit pa rin niya ang kalaban na nasa harapan niya.
Matapos hulaan na ang kabilang partido ay ang Golden Dragon King, hindi mapapatawad na gumawa ng ganoong malaking pagkakamali. Siya at ang kanyang Black Skeleton ay orihinal na nagkaroon ng maraming pinagsamang kakayahan sa pag-atake, na maaari pang ang ilarawan ng Martial Soul Fusion na kasanayan ng Mecha World, ngunit sa sandaling ito, siya at ang Black Skull ay hiwalay, at wala ng silbi. Pagkakataon. Ang Gon King na ito, o Golden Dragon King, ay masyadong malalim. Ang tanging pagkakataon na gawing tagumpay ang pagkatalo ngayon ay ang magtipon gamit ang sarili niyang itim na bungo. Ang itim na liwanag ng kalasag sa kanyang kamay ay biglang lumaki, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay perpektong pinagsama sa enerhiya ng mecha. Ang kalasag ay direktang sumabog at naging isang malaking itim na light curtain na hamarang sa kanya. Kasabay nito, kinokontrol ni Wanggulo ang kanyang mecha para makatapak. Paatros sa napakagandang bilis. Upang dalhin ito ng husto sa oras na ito ay tiyak na hindi ginagawa ng isang matalinong tao. Boom, nabasag ang kalasag, at hinabol siya ng mga baril. Sa lupa, isang gininto ang liwanag ang tumaas, na agad na naging bilog ng gininto ang halos, na bumabalot sa King Skeleton Mecha dito, at kasabay nito, ang isang malaking lugar ng Blue Silver Emperor ay tumaas mula sa lupa. Higit pa riyan, habang hinahampas ng gintong figure ang lupa gamit ang buntot nito, ang mecha ni Wanggulo ay agad na matamlay sa gitna ng isang marahas na concussion. Sa mabangis na dagandong ng dragon, nakita niya ang isang solidong gininto ang ulo ng dragon na lumitaw sa harap ng kanyang mecha cabin, nakatitig sa kanya ng mabangis na mga mata, at pagkatapos ay hinampas ito. Boom! Kahit nasa pisikal na fitness ni Wanggulo, pagkatapos makaranas ng ganitong epekto, hindi niya maiwasang mahilo. At dumating na ang 1000-in-1 Spearlight na iyon. Ang nakatago ay higit pa sa isang Tyrannosaurus Rex. Kahit na ang Tyrannosaurus ay umunlad sa ganoong antas. Bilang unang kaluluwa ni Tang Wulan, gaano ka-simple na sinusundan niya si Jinyu sa kanyang tabi mula nang magising ang bloodline ng Golden Dragon King. Nakakaentang, Blue-Silver Spike Formation, Blue-Silver Golden Light Array, ito ang mga kakayahan na ibinibigay nito kay Tang Wulan, paanong hindi, at ito ay pinakaapektado ng bloodline ng Golden Dragon King, ang siyam na estilo ng Golden Dragon ni Tang Wulan, ito sa katunayan, nakabisado na niya ang asensya. Ito ang pumatay na inihanda ni Tang Wulan para kay Wanggulo. Higit pa rito, sa likod ng Tang Wulan, mayroon pa ring 100,000 taong kaluluwa, na may tulong ng kilo-tulap na lumalamon sa langit at lupa na hindi mas mababa sa karunungan ng tao. Sa huling dalawang finals, ganap na ipinakita ni Tang Wulan ang katotohanan na ang karunungan ay bahagi ng lakas. Siyempre, mahirap sabihin kung gaano karaming tao ang talagang makakaintindi. Boom! Sa ilalim ng maraming paghihigpit at pag-atake, ang mecha ni Wanggulo ay parang binomba ng isang siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell mula sa harapan, at ito ay nabasag. Ngunit ang makikita ay mayroong isang malaking kalansay sa loob ng mecha, eksakto sa anyo ng isang kalansay. Malinaw na ng tunay na katawan ni Wanggulo. Kung ito ay isang life and death fight, ang suntok ni Tang Wulan ay maaaring hindi siya wakasan, ngunit ito ay isang mecha battle. Sa sandaling masira ang mecha, ang tagumpay ng laro ay mapahamak na. Ang itim na kalansay sa di kalayuan ay umaatres sa ilalim ng pagpigil ng hininga ng Tyrannosaurus Rex. Sa mga mata ng bungo ng katawan ni Wanggu, ang berdeng apoy ay pumuputok, nakatitig kay Tang Wulan sa kanyang harapan, pinapanood ang dalawang sibat na dumadaan sa kanya, ang kanyang mga ngipin ay nagbanggaan, at siya ay gumawa ng isang tunog ng plunging. Hindi ako nagkamali. I'm looking forward to see you next time. Kumikislap ang liwanag, at nawala si Wanggulo sa hangin. Isang gintong korona ang lumitaw din sa itaas ng ulo ni Tang Wulan. Gintong kinang, kampyon. Isang malakas na puwersa ang dumating mula sa likuran ni Tang Wulan, ngunit kinagat ng Tyrannosaurus Rex ang kanyang mecha at hinampas siya sa hangin. Kinokontrol ni Tang Wulan ang figure ng mecha, at nahulog sa itaas ng ulo ng Tyrannosaurus Rex. Dalawang baril ang nakatutok sa langit. Nanalo ako, nanalo ako. Akin na rin ang mecha champion. Walang alinlangan, ang simpleng pakikipagkompetensya laban sa mga mecha, hindi banggitin si King Skull, kahit na ang malalakas na lalaki na nakatagpo niya sa mga nakaraang labanan ay mas mataas sa kanya. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano ito isang mecha warfare, sa katunayan, ito ay hindi mapaghihiwalay sa kakayahan ng isang Soul Master. Siya pa rin ang pinakamalakas sa kabuuang lakas. Ito ang huling labanan ng Star Battle. Net Federation Challenge. Ang mga buwan ng kompetisyon ay nagdala kay Tang Wulan hindi lamang ng pagpapabuti ng lakas, kundi pati na rin ng pagkakaisa ng kumpiyansa. Sa pamamagitan ng labanang ito, humarap sa malakas ng paulit-ulit, talagang natagpuan niya ang kanyang sarili, at hayaan siyang tunay na maunawaan na ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamataas na antas ng buong Federation. Sa ibaba ng tatlong character na battle armor, siya ang unang tao. Gaano katagal siya nainggit sa 3-character battle armor master na dumating upang iligtas sila ng harapin ang sirang tren at ang malakas na evil spirit master. At ngayon, hindi na siya mababa sa orihinal sa lakas, at mas malala pa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na umuusad, hakbang-hakbang patungo sa tugatog ng mundong ito. Goyu, nakita mo na ba ito? Hinihintay mo ako. Tiyak na magiging malakas ako para magkaroon ng sapat na lakas para protektahan ka.
Hawak ng mahigpit ang sibat sa kanyang mga kamay, gusto lang ni Tang Wulan na umungol sa langit sa sandaling ito, gusto lang ilabas ang kanyang mood ng baliw. Hindi siya makapaghintay na sabihin kay Guya na ang mabuting balita, hindi siya makapaghintay na lumapit sa kanya at yakapin siya sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na sa wakas ay maituturing na siyang magkasintahan na may lakas na protektahan ang sarili. Sa wakas ay nakita ang bukang liwayway ng paggaling ni Shrek. Sa sandaling ito, ang mga manunood sa paligid ng yugto ng kompetisyon ay sumambulat sa nakabibinging tagay pagkatapos ng maikling katahimikan. Ang tinatawag nila ay hindi ang Golden Dragon King o ang Spear King, kundi Dobleng Koro ng Hari, Dobleng Koro ng Hari, Dobleng Koro ng Hari. Ang nakakabinging sigaw at ang pananabik ay nagpasiklab ng apoy sa katawan ni Tang Wulan at nag-alab ng pagsinta sa kanyang puso. Ang lahat ng pagkabalisa ay inilabas sa sandaling ito. Paanong hindi niya maipagmamalaki ang sarili niya? Sa sandaling ito, sa harap ng screen, 10,000 mga mamamayan ng Daoluo Federation, lahat ay humanga, nasa sabik, at naramdaman pa na sila ay nasa eksena. Tila sila mismo ang nanalo ng Final Double Crown. Ang Star Battle. Net, sa sandaling ito, ay tahimik na tumagos sa puso ng lahat, lalo na ang mga Soul Master. Sa susunod na kompetisyon, kung magsisikap ako, makakasali ba ako at magiging bahagi ng kompetisyong ito? Ang Blood God Legion ay naging dagat ng kagalakan, dahil bumagsak na ang nyebe, at sa pagkakataong ito ay hindi na muling nagdulot ng avalanche, ngunit malinaw na maririnig ang mga tagay kahit na ito ay pinaghiwalay ng ilang bundok. Umalangaw din ang tagay ng Double Crown King sa hukbo na tahimik na nagbabantay kay Xia Feng. At sa sandaling ito, sa kalaliman ng daanan ng kalaliman, isang itim na puyo ng tubig ang tahimik na lumilitaw sa loob ng daanan ng kalaliman, malayo sa selyo. Ang silky black air current ay bumubuo sa vortex na ito na malayo sa seal perception. Ang lugar ng puyo ng tubig ay nagiging mas malaki, at sa loob, mayroong isang malabong lilang electric light na kumikislap. Ang isang malaking kamay na kasing itim ng tinta ay dahan-daang nagunat mula sa whirlpool, at pagkatapos, ang malakas na abyssal breath ay nag-iba-iba, tulad ng isang blowout, lumitaw. Didi, 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 Didi. Ang malupit na tunog ng alarm ay lumitaw sa bawat sulok ng Legion kasabay ng paglabas ng mga tagay ng Blood God Legion. Sa oras na ito, maging si Zhang Huanian, Shai, o ang mga strongmen ng Legion, lahat ay nakaupo sa harap ng screen, pinapanood ang pagkatalo na ito sa Blood God Legion, tiyak na ito ay isang engranding kaganapan. Ang biglang tunog ng mga sirena ay nagulat sa lahat. Sina Zhang Huanian, Shai at ang iba pa ay nanginginig ang kanilang katawan at mabilis na umalis sa lokasyon, nagmamadaling pumunta sa direksyon ng Abyss Channel. Boom! Isang marahas na dagandong ang tumunog sa loob ng daanan ng kalaliman, at isang malaking figure ang lumitaw sa kailaliman ng daanan. Isa itong halimaw na may 6 na matutulis na kuko, may taas na 100 metro, isang itim na cuticle, at isang madilim na pulang likido na umaagos sa buong katawan na parang magma. Sa hitsura nito, nad-oval ang laki ng itim na puyo ng tubig, at ang mga paniki na may 4 na kuko at mga paniki na may 6 na kuko ay dumagsa. Ang pangunahing channel ng Abyss Channel ay ang pinakamalawak. Sa isang iglap, ang mga nilalang na ito sa kailaliman ay sumugod palabas na parang isang blowout. Isang ilusyon na figure ang lumitaw sa tabi ng malaking itim na Six-Claw Devil Emperor, at isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, natapos na ang aming misyon, at pagkatapos, ikaw ang bahala. Patayin, sirain. Will. Ang hininga ng kalaliman ang nagdadala nito sa mundo. Oh, ang 6 na kuko na demonyong emperador ay umungol sa langit, at ang mga bilog ng madilim na pulang halo ay lumabas mula rito, na naging dahilan ng mga ito sa 4 na kuko at 6 na kuko na paniki, na nagpapataasan at uhaw sa dugo sa kanilang mga mata. Galit na sinisingil palabas. Sa labasan ng Abyss Channel, ang mga Soul Guide na nilagyan dito ay nagsimulang automatikong maglunsad, Soul Guide Rays, Soul Guide Shells, na magkakaugnay sa isang malaking lambat, na nag-sniping sa mga nilalang sa kailaliman na nagmamadaling lumabas dito. Sa ilalim ng galit na pagbaril ng Soul Guide Ray, ang mga katawan ng mga nilalang na ito ay nabasag ng sunod-sunod, sumabog sa isang masa ng mga agos ng hangin, hinihigop ng channel at bumalik. Ngunit mas maraming mga nilalang sa kailaliman ang nagmadaling lumabas sa nakababahala na bilis. Sa oras na ito, ang mga sundalo ng Blood God Legion na nagbabantay sa iba't ibang mga daanan ng sangay ay nag-react, ngunit ang kanilang mabibigat na sandata ay lahat ay nakaayos sa loob ng mga daanan ng sangay, at walang oras upang ilabas ang mga ito. Dali, lumabas ka muna at bantayan ang labasan ng pangunahing daanan. Inilabas ang mga utos, at ang mga mecha ay kumislap ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa labasan ng daanan ng kalaliman. Sa ilalim ng takip ng Soul Guidance Ray sa exit ng passage, mabilis silang umalis at nag-set up ng linya ng depensa sa exit. Sa pagkakataong ito ang nilalang sa kailaliman ay biglang dumating, at biglang walang oras sa paghahanda. Halos lahat ng mga sundalo ng Blood God Legion ay nagulat sa dobleng korona ni Tang Wulan. Sa susunod na sandali, ang malaking pagbabago ay biglaan. Pagdating, boom, isang mecha ang hinawakan ng 6 na kuko na paniki mula sa likuran.
Ang mga kuko sa likod ng uhaw sa dugo na bulaklak ay galit na pinunit ang mecha protective cover, at pinalibutan sila ng isang dosenang apat na clawed na paniki. Mabuhay ang Legion! Isang boses na puno ng pighati at galit ang nanggaling sa mecha. Sa susunod na sandali, pinasabog ng mecha ang power core nito, sumabog sa isang bola ng apoy, at nilamon ang abyssal na nilalang na nakapalibot sa kanya. Ang bawat miyembro ng Blood God Legion ay naliwanagan, na nahuhulog sa mga kamay ng mga nilalang sa kailaliman ay hindi magtatapos ng maayos, at magiging bahagi lamang ng kanilang enerhiya. Sa makatuwid, ang lahat ng mechas ng Blood God Legion ay nilagyan ng mga self-destructing device. Kapag hindi nila kayang talunin ang kanilang mga kalaban, hinding-hindi nila iiwan sa kalaban ang kanilang lakas ng buhay. Sunod-sunod na sumabog ang mecha bago nagmamadaling lumabas sa labasan ng daanan, ngunit ito ang kanilang katapangan na, kasabay ng pagharang sa Soul-Guided Ray defensive position, ay nagbigay ng pagkakataong mabuhay ng mas maraming kasama. Ang mga mata ng representante na pinuno ng pangkat ng dugong bakal ay pula. Nang makakita ng buhay na nakasuot ng damit, hindi maipaliwanag na nahulog siya sa daanan, at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa mabangis na apoy sa oras na ito. Tumigil ka, tiisin mo ang mga bastard na ito para sa akin, sa anumang kaso, huwag hayaan silang sumugod sa lagusan. Walang nakakaalam kung bakit ang selyo na hindi nabasag ng mga nilalang sa kailaliman sa loob ng libu-libong taon ay mawawasak, at napakaraming nilalang sa kailaliman ang lalabas sa pangunahing channel. Walang alinlangan na ito ang magiging pinakamalaking abyssal tide sa kasaysayan, kahit na maihahambing noong biglang bumaba ang abyssal plane mahigit 6,000 taon na ang nakalilipas. Kung hindi mo kayang hawakan ang abyss channel, tiyak na masusuffocate ang buhay ng mundo ng tao. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang masisira sa isang labanan sa mga nilalang na abyssal. Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng agham at teknolohiya ng tao kumpara sa 6,000 taon na ang nakalilipas, ang mecha at mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ay higit na nalampasan ang orihinal. Gayunpaman, ang katakutan ng mga abyssal na nilalang ay napakasakit sa alaala ng kasaysayan. Sa anumang kaso, harangan sila. Ang mga sundalo sa loob, maliban sa mga napatay, ay tuluyang umatras patungo sa labasan ng daanan. Hindi sila umalis, at agad na naglunsad ng counterattack sa lugar, na nagdaragdag ng defensive na posisyon sa labasan ng pangunahing channel ng kalaliman. Sa sandaling ito, ang bawat sundalo ng Blood God Legion ay isa lang ang nasa isip niya, hinaharangan ang mga abyssal na nilalang na ito sa lahat ng paraan, tinatalo ang makapangyarihang mga kaaway sa lahat ng paraan, at huwag silang hayaang sumugod palabas ng channel. Sa maikling yugtong ito, na orihinal na nagbabantay sa loob ng daanan, kasama ng higit sa 3,000 sundalo ng Blood God Legion, mahigit 400 ang nahulog sa proseso ng pagmamadali sa labas ng daanan. Ito ang halos kabuuang bilang ng mga sundalong nasawi sa nakalipas na 100 taon. Idagdag mo pa. Ito ay talagang isang lubhang trahedya na presyo para sa Blood God Legion. Nang makitang kailangang durugan ang isang rookie para pigilan ang impact ng kalaban, namumula ang mga mata ng mga sundalo. Originally dahil sa excitement ng Double Crown King, nauwi ito sa galit sa oras na ito. Buong lakas nilang ibinuhos ang kanilang mga pag-atake, hinuranggan ang impact ng kalaban, at ang nakikita nila ay isang ulap ng ambon na naging abyssal energy at sumabog, at pagkatapos ay nilamon pabalik ng abyssal passage. Ang buhay ng tao ay hindi maaaring mabuhay muli pagkatapos ng kamatayan. Ang paglilinang ng isang Blood God Warrior ay hindi madali, ngunit ang mga nilalang na ito sa kailaliman, pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang enerhiya ay mababawi, at hindi magtatagal bago ipanganak ang isang bagong nilalang sa kailaliman. Kahit na alam nila na ito ang kaso, ang mga sundalo ng Blood God Legion ay walang magawa, maaari lamang nilang labanan ng buong lakas. Bagaman, sa kanilang mga puso, sa sandaling ito, mayroong higit na kawalan ng pag-asa. 6,000 taon na ang nakalilipas, ang pinakamalakas na lakas ng pakikipaglaban ng halos buong kontinente ay puro, at ang mga nilalang sa kailaliman ay itinaboy pabalik, ngunit nagdulot na ito ng matinding pagkalugi sa mga pangunahing puwersa sa oras na iyon. Ngunit sa sandaling ito, mayroon lamang silang 10,000 sundalo mula sa Blood God Legion. Kaya ba nilang ipagtanggol ang pangunahing daanan na biglang lumitaw sa bangin? Walang nakakaalam, ngunit walang sino man ang nabigo na gawin ang kanilang makakaya. Ito ay isang walang katapusang labanan, walang sumusubok na tumakas, dahil alam nilang lahat na kapag nawala ang kalaliman na channel, hindi na sila makakatakas. Ang mga sundalo ng Blood God Legion ay nakita na ng kanilang sariling mga mata ang mga kakilakilabot na nilalang ng kalaliman, kaya, dahil dito, kinailangan nilang pangalagaan mabuti ang kanilang tinubuang bayan. Higit pa rito, karamihan sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nasa kampo ng Blood God Legion. Ang kanilang kaduwagan ay magdudulot lamang ng mapangwasak na kapahamakan sa pamilya. Umalangaw-ngaw ang malupit na sirena sa buong kampo ng Blood God Legion, at ang mga grupo ng mga puting figure ay dumating ng maayos patungo sa Abyss Channel. Ang paghiling ng suporta, isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang na bumubulusok mula sa pangunahing channel ng kalaliman, ang suporta ng malalaking armas ay agarang kailangan, at ang suporta ng mga armas sa antas ng pagkawasak ay kailangan, mabilis.
Ang hudyat para sa tulong ay naibalik na, at ang deputy commander ng pangkat ng dugong bakal ay pinaandar ang kanyang black level na mecha na lumulutang sa gilid ng pasukan ng daanan, na maingat na pinagmamasdan ang kalaliman na nilalang sa ibaba. Walang alinlangan na ang blockade sa exit ng pangunahing daanan ay ang pinakamahigpit, at ang lakas ng pag-atake ay ang pinakamalakas din. Sa ilalim ng crossfire ng blockade, kahit na ang mga uhaw sa dugo na nilalang ng kalaliman ay hindi direktang sumugod palabas. Gayunpaman, ang ekspresyon ng ulo ng pangkat ng dugong bakal ay naging mas pangit, dahil siya ay nagniningning sa pamamagitan ng sinag na ginagabayan ng kaluluwa at ang kanya na ginagabayan ng kaluluwa, at malinaw niyang nakita na ang density ng mga nilalang sa kailaliman sa loob ng kalaliman ay patuloy na tumataas. Maging mas at higit pa. Sa simula, mga paniki na may 4 na kuko at 6 na kuko ang lumipad palabas. Ngayon, mayroong iba't ibang mga reptilya ng mga nilalang na abyssal na gumagapang palabas sa gilid ng daanan. Mas maraming nilalang sa bangin ang lumitaw. Ang ilan sa mga malalaki ay nanatili sa ibaba, nakatingala sa tuktok ng kanilang mga ulo na may malamig na mga mata. Hindi sila sabik na sumugod palabas, halatang may hinihintay. O, isang galit na dagandong ang biglang umalangaw sa kailaliman ng kalaliman. Kaagad pagkatapos, ang maraming abyssal na nilalang sa ibaba ay mabilis na naghiwalay, at ang 6 na kuko na demonyong emperador na may taas na 100 metro ay lumitaw na napapalibutan ng maraming abyssal na nilalang. For more videos, please like, share and subscribe.